Supreme Rebirth, Kabanata 301. Ang tahimik na liwanag ng espada, tulad ng maulap na liwanag ng buwan, umaagos na ambon, at malamig na hangin ng taglagas, ay tumagos ng diretso kay Chenlei, tumusok sa tunog ng espada, halos maputol ang kawalan. Susunod, ang mga espadang ito ng liwanag, na sinamahan ng hindi mabilang na pagbuhos ng liwanag, lahat ay lumipad patungo sa nakapalibot na mga ulila, upang patayin silang lahat. Si Yin ay inosente, ang puso ay kasing lakas ng bakal, at ang puso ay malupit. Ang ulilang ito ay parang basura sa kanyang paningin, handang pumatay. Galit na galit si Chenlei, at ang kanyang katawan ay parang kidlat. Kasabay nito, ang isang lilang bola ay lumipad palabas sa kanyang katawan at nakasabit sa itaas ng kanyang ulo, na naglalabas ng isang kulay ube na kurtina, na bumubuo ng isang baligtad na bakal. Hinarang ng kaharian na hugis mangkok ang liwanag ng espada mula kay Yin Huaguo. Ang hiyas na ito ay ang Thunder Spirit Orb, na dinurog ni Chenlei. Ang Thunder Spirit Orb ay napaka-misteryoso at maaaring magbago ng hindi mabilang na malalim na kahulugan. Direktang gumawa ng maliit na enchantment si Chenlei gamit ang perlas na ito, na hamarang sa inosenteng pag-atake. Sa ganitong paraan lamang, mapipigilan niya si Yin Wugu sa pag-atake sa mga batang ito. Matapos itigil ang lahat ng pag-atake ni Yin Wugu, napakalakas ng hangarin ni Chenlei na pumatay kaya't sinampal niya si Yin Wugu gamit ang kanyang palad. Ngumisi si Yin Wugu. Mula sa kanyang pananaw, ang mga aksyon ni Chenlei ay ganap na kabaitan ng isang babae. Paanong ang taong may ganyang pag-iisip ay kalaban niya? Si Yin Huaguo ay nasa Thunder Spirit Orb enchantment na inayos ni Chenlei, ngunit hindi siya nataranta. Ang dugong espada sa kanyang kamay ay lumunok at ang talam ay matalim, at ito ay tumagos ng direkta sa palad ni Chenlei. Sa palad ni Chenlei, bumungad ang mga kulog at kidlat, nakaharap sa dugong espada na natusok, hindi umiwas si Chenlei, at isang kidlat ng kidlat ang bumaril mula sa kanyang palad, na direktang tumama sa dugong espada. Biglang tumalon ang arko at kumalat patungo sa sword palm ni Yin Wugu. Ang bilis ng electric light ay masyadong mabilis, at si Yin Wugu ay walang oras upang mag-react. Pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang braso, at hindi na niya mahawakan ang dugong espada sa kanyang kamay, at ang dugong espada ay lumabas sa isang iglap. Nagulat si Yin Wugu. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng pag-atake ni Chenlei ay lampas sa kanyang imahinasyon. Huli na kung gusto niyang baguhin ang kanyang mga pakulo. Nasa harapan na niya ang palad ni Chenlei na may mga layer ng electric light. Bilang huling paraan, kinailangan ni Yin Huaguo na iwagayway ang kanyang palad para salubungin siya. Ang kanyang mga palad ay naging pula na parang dugo, na naglalabas ng amoy. Ang hiningang ito ay nakakadiri at may malaking lason. Nagkaroon ng marahas na banggaan, hindi mabilang na mga ilaw ng kuryente ang lumitaw, at ang eksena ay nakakatakot, tulad ng pagkalipol ng mundo. Napasigaw si Yin Wuguo, at ang hininga ng dugo sa kanyang palad ay agad na nalinis ng hindi mabilang na mga ilaw ng kuryente. Pagkatapos, ang kanyang mga palad at braso ay napilipit, at ang kanyang mga buto ay nabali sa ilang piraso, na lubhang miserable. Si Chenlei ay mukhang walang pakialam, at walang kahit katiting na pakikiramay kay Yin Huaguo, isang mamamatay tao na itinuturing ang buhay ng tao bilang isang kinakailangan, at kumuha ng panibagong pagbaril. Ang kapangyarihan ng palad na ito ay talagang napakahusay. Direkta niyang ipinutok ang hangin sa kanyang harapan, inalog ang 12 ng mga higanteng puno sa paligid niya hanggang sa nabasag ang mga ito, at natapakan ang dibdib ni Yin Wugi. Sinubukan ni Yin Huaguo ang kanyang makakaya na harangan ito, ngunit walang paraan para pigilan ito. Lahat ng kalistis ng dugo na sinuot niya sa kanyang katawan ay pinaghahampas ng isang palad niya. Ang napakalaking kapangyarihan ng palad ay bumangon sa kanyang katawan, at hindi mabilang na ilaw ng kuryente ang nasa kanyang katawan. Ang katawan ay nagngangalit, at ang hindi mabata na sakit ay dumating, na ginawang pagpapahirap kay Yin Huaguo, at tinitiis ang lahat ng uri ng sakit. Sa huli, pumutok si Chenlei gamit ang isa pang palad. Sa pagkakataong ito, hindi mabilang na kulog at kidlat ang nag-intertwined at naging isang malaking palm print na may lilang liwanag. Nabasag ang ulo ni Shi, at ang walang ulo na bangkay ay nahulog ng husto sa harap ni Chenlei. Sa isang iglap, dahan-daang natipon ang masamang enerhiya sa katawan ni Chenlei.
Pagkatapos, nilunok niya ang Lei Lingzhou na lumulutang sa hangin bago tumingin sa paligid. Sa oras na ito, ang lahat ng nakasuot ng dugo sa paligid ay pinatay ni Chen Lei, ngunit ang mga taong nakasuot ng dugo ay nagdulot din ng maraming pinsala, at ang sitwasyon dito ay lubhang miserable. Sa kabutihang palad, dumating si Chen Lei sa tamang oras. Sa libu-libong mga ulila, iilan lamang ang brutal na pinatay, at karamihan sa mga ulila ay natakot lamang at hindi malubhang nasugatan. Sa oras na ito, lumapit din si Wang Ping, lumuhad sa isang tuhod, at same time na nagsabi, "Salamat, anak, sa pagligtas sa kanyang buhay." Hindi pinagsisihan ni Wang Ping ang kanyang sariling pagkamatay, ngunit kung ang ulilang ito ay pupugutan ng ulo, tiyak na mababaliw si Wang Ping. Sa makatuwid, ang pagluhod ni Wang Ping ay hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa ulilang ito. Kinawayan ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, "Wang Ping, hindi kailangang maging ganito. Mabilis kang bumangon, bilangin ang bilang ng mga tao, at asikasuhin ang libing. Kailangan na nating umalis ng mabilis." Panipi. Tumango si Wang Ping. Alam din niya na dahil nadiskubre ng mga tao ng Blood Cloud Tower ang lugar na ito, tiyak na ito ay isang mapanganib na lugar, palaging nasa panganib, at ang pinakamagandang patakaran ay ang umalis ng mabilis hanggat maaari. Agad na pumunta si Wang Ping upang ayusin ang deployment. Sa kabutihang palad, bagamat ang mga ulilang ito ay bata pa, sila ay mas mature kaysa sa mga ordinaryong bata. Sa mga karaniwang araw, tinuturuan din ni Wang Ping ang mga batang ito kung paano haharapin ang mga krisis. Kaya, kaagad, tinipon ni Wang Ping ang lahat ng mga bata at inalis ang lahat ng kapakipakinabang na bagay dito, at ang mga hindi maalis ay sinunog. Nang matapos ito, pinalaki ni Chen Lei ang dragon carriage sa daan-daang metro, isinakay ang lahat ng bata at si Wang Ping sa karwahe, at umalis. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Chen Lei at ang iba pa, isang grupo ng mga taong puno ng dugo ang lumitaw sa nayo ng pamilya Wang kung saan matatagpuan si Wang Ping. Ang cultivation layer ay ang iba pang mga pumatay ay mapang-api rin, mamamatay tao, at sila ay malamig at walang awa. Ang pangkat na ito ng mga lalaking nakasuot ng dugo ay binubuo ng mga ace assassin sa Blood Cloud Tower. Sa isang sulyap sa ulo ng Marshal King, natuklasan niya ang ilang mga bangkay ng mga assassin ng Blood Cloud Tower na hindi pa nasusunog sa labas. Hindi nagtagal, natuklasan nitong Marshal King level powerhouse ang killing card na Yin Wugu, na nabaluktot, ngunit nakikilala pa rin. Siguradong ito ang killing card ni Yin Wugu. Sino ba talaga ang pumatay sa'yo? Ang king level na martial artist na ito ay may baluktot na mukha, ang kanyang katawan ay puno ng lamig, at ang kanyang hangarin sa pagpatay ay umaapaw. Si Yin Wugu ay kanyang pamangkin. Siya ay may pambihirang talento at may magandang kinabukasan. Ngunit ngayon, tahimik siyang namatay dito, na naging dahilan upang hindi siya katanggap-tanggap. Kung tatanungin siya kung sino ang gumalaw sa kanyang kamay, tiyak na papatayin niya ang kalaban nang hindi iniiwan ang kanyang aso o aso, at ang dugo ay dadaloy sa ilog. Kanina lang wala si Chen Lei at ang iba pa, at ang eksena ay hindi nag-iwan ng anumang mahalagang pahiwatig. Itong Marshal King level killer, kahit galit siya, ay walang paraan para maibulalas ito. Maaari lamang niyang utusan ang kanyang mga nasasakupan na mag-imbestiga. Dapat matagpuan ng pumatay. Ang mga tagubilin para sa problemang ito ay napakalinaw din. Dumating si Yin Wugu upang tugisin si Wang Ping. Hanggat sinusunod mo ang mga tagubilin ni Wang Ping, tiyak na may mapapala ka. Sa oras na ito, si Chen Lei at ang iba pa ay 10,000 milya na ang layo. Ang mga Dragon Chariot ay napakabilis, at may malakas na kakayahan sa depensa at pag-atake. Ilang halimaw na ibon na lumilipad sa himpapawid ay humarap sa Dragon Chariot, huwag maglakas loob na lumapit, maglunsad ng isang pag-atake. Ganoon lang, pagkaraan ng 2 araw, kinuha ni Chen Lei si Wang Ping at libu-libong mga ulila at ligtas na nakabalik sa Qingyang sect. Kabanata 302. Ang balita na bumalik si Chen Lei kasama si Wang Ping at libu-libong ulila ay kumalat sa sekta ng Qingyang sa unang pagkakataon, at si Chen Tangshan at Zontang Hallmaster Yang Hu ay sumugod sa lalong madaling panahon. Dumating dito si Chen Tangshan pangunahin upang makita si Wang Ping, dahil binanggit ni na Chen Lei at Chen Tangshan si Wang Ping at pinuri siya,
na sinasabing siya ang talagang pinakamahusay na kandidato para sa host ng madilim na bulwagan ng Qingyang sect. At alam ni Chen Tangshan na bihirang purihin ni Chen Lei ang isang tao sa pangkalahatan, kaya medyo na-curious siya sa kanyang puso, gustong makita kung ano ang kakaiba kay Wang Ping. Kaya lang pagkatapos makita si Wang Ping, si Chen Tangshan ay medyo nadismaya, dahil itong Wang Ping ay masyadong katamtaman. Pagkatapos niyang makita ito, kung hindi niya ito pag-isipang mabuti, makakalimutan pa niya bago ibalik ang kanyang ulo sa hitsura ni Wang Ping. Gayunpaman, pagkatapos ng isa pang pag-iisip, muling nakaramdam ng takot si Chen Tangshan. Ang Wang Ping na ito ay isang mamamatay, at ang pumatay ay nakatakdang magtago sa dilim, hindi karaniwan. Kung ang liwanag ay maliwanag at ang ulo ay malakas, kung gayon ang paraan ng pagharap sa kamatayan ay napakakaraniwan kaya hindi maalala ni Wang Ping si Wang Ping sa kanyang paningin, hindi ba iyon ang nagpapaliwanag sa kadakilaan ni Wang Ping? At pumunta rito si Yang Hu upang pumili ng kanyang mga disipulo. Bagamat na itatag na ang battle hall, kakaunti ang mga sundalo. Ang pagdating ng libu-libong ulilang ito ay nagbigay kay Yang Hu ng kislap ng pag-asa. Nais niyang bumuo ng isang malakas na mandirigma, ang malakas na mandirigmang ito. Ang mga kwalipikasyon ay hindi kailangang masyadong mataas, ngunit ang mga kinakailangan para sa tiyaga at determinasyon ay may napakataas na mga kinakailangan sa mga batang disipulong pinili mula sa iba't ibang lungsod at mga county, ilan lamang ang nakakatugon sa mga kwalipikasyon ni Yang Hu. Ngunit nang marinig niya na si Wang Ping ay may libu-libong mga ulila sa kanyang mga kamay, gumalaw ang puso ni Yang Hu. Alam niya na hanggat nabubuhay ang mga ulila sa ganoong mundo, kahit na sila ay may talento, ang kanilang determinasyon at tiyaga ay ganap silang lahat ay hindi pangkaraniwan, kung hindi ay mahirap mabuhay sa mahirap at magulong mundong ito. Kaya naman sumugod si Yang Hu sa unang pagkakataon. Nais niyang pumili ng ilang kwalipikadong mga ulila upang makita kung makakagawa siya ng isang organisadong pulutong, kahit na ito ay isang junior corps lamang. Dinala ni Chen Lei si Wang Pianyang upang makita si Chen Tangshan para sa mga ulila, sila ang pinili ni Yang Hu. Siyempre, ang ilan sa mga ulilang ito ay nagpakita ng kanilang talento bilang mga mamamatay tao. Walang paraan na kukunin ni Yang Hu ang mga batang tulad nito. Sa halip, titira sila sa madilim na bulwagan na itinayo ni Wang Ping. Matapos makilala ni Wang Ping si Chen Tangshan, labis na nasiyahan si Chen Tangshan, at ayon sa mga tagubili ni Chen Lei, hayaan si Wang Ping na pamunuan ang bagong nabuong madilim na espasyo. Isa raw itong bagong tatag na madilim na bulwagan, ngunit kung tutuusin ay lambak lamang ito. Ang lambak na ito ay namamalagi sa kadiliman sa buong taon, na nakakatugon sa mga kinakailangan ng madilim na bulwagan. Kung gaano kadilim ang dapat itayo ng bulwagan at kung ano ang kailangan, wala. Hintayin lamang na suriin ito ni Wang Ping sa lugar, at pagkatapos ay mag-apply kung kinakailangan. Kung paano dapat mabuo ang madilim na bulwagan, Chen Lei man o Chen Tangshan, hindi sila makikialam, at si Wang Ping mismo ang magtatayo nito. Para sa mga manggagawa sa madilim na bulwagan, inihanda na ito ni Wang Ping. Ang enerhiyang ito ay pinili sa libu-libong ulilang dinala niya. Siyempre, sa nakalipas na 10 taon, si Wang Ping mismo ang nagsanay ng daan-daang mga assassin. Ang daan-daang mamamatay na ito ay sinanay din mula sa mga ulila na kanilang pinalaki. Sila ay ganap na tapat kay Wang Ping, magiging ubod din ng madilim na bulwagan. Ang pagtatayo ng madilim na bulwagan at ang pagtatatag ng ahensya ng Paniktik ay inayos lahat ni Wang Ping, at ang bagay na ito ay mabilis na nasa tamang landas. At si Yang Hu, mula sa libu-libong ulila, ay pumili ng 3,000 ulila na may matatag na tiyaga at may gulang na pag-iisip, at dinala sila pabalik sa bulwagan ng labanan, kung saan tuturuan niya sila kung paano magsanay ng mga sundalo. Ang mga sundalong ito ay magiging makapangyarihang puwersa ng Qingyang sect. Para naman sa mga natitirang ulila na may ordinaryong kwalipikasyon at disposisyon, sila ay inilagay sa ilalim ng pamamahala ni Wang Ping. Bagaman ang mga taong ito ay may mahinang kwalipikasyon at ugali, na may kaunting pagsasanay, maaari silang maging mga kuko at kumalat, responsable para sa gawain ng pagtitipon ng katalinuhan. Matapos itatag ni Wang Ping ang madilim na bulwagan, bagamat kakagawa pa lang niya ng paunang balangkas, nagsimula na siyang gumanap ng napakalakas na papel. Dati, ang Qingyang sect ay walang sariling espesyal na ahensya ng Paniktik.
Masasabing huli na ang lahat para maunawaan ang balita mula sa labas. Kadalasan ang Xinjiang sect ay pinag-aralan lamang ito ng ilang buwan. Sa panahon ngayon, Xinjiang sect parang bingi o bulag. Gayunpaman, pagkatapos na maitatag ni Wang Ping ang madilim na bulwagan, ang mga pamamaraan at kahusayan ng pagpatay na iyon ay hindi pa nabubunyag, ngunit ang kakayahan at paraan ng pagkolekta ng katalinuhan ay nahayag na sa simula. Ang katalinuhan na nakalap ng Dark Hole Formation ni Wang Ping ay maaaring buod at lutisin ang sitwasyon sa daan-daang nakapaligid na lungsod sa isang araw. Ang katalinuhan ng buong Great Chu Dynasty ay maaaring dumating sa loob ng 3 araw. Kung tungkol sa katalinuhan ng ilang malalaking sekta at iba pang mga lihim na pamilya, mayroon pa ring ilang mga kahirapan. Gayunpaman, inayos ni Wang Ping para sa mga tao na magtayo ng isang malaking archive library, na sasakupan ng dinastiyang Chu at mga nakapaligid na puwersa, ang 7 pangunahing sekta, mga pamilyang ermitanyo, at iba pa, ngunit anumang kailangang bigyang pansin, agad na bumuo ng isang file, kahit na ito ay walang laman na ngayon, at ang mga iyon ay nilikha din ng maaga, at isa-isang ay dadagdag mamaya. Araw-araw, magkakaroon ng kopya ng pinakabagong intelligence na ipapadala kina Chen Lei at Chen Tangshan para sa kanilang pagdedesisyon. Sa madilim na bulwagan na nabuo ni Wang Ping, parehong nadama nina Chen Lei at Chen Tangshan na ito ay masyadong mahalaga. Sa impormasyong ibinigay ng madilim na bulwagan, alam nina Chen Lei at Chen Tangshan ang tungkol sa nakapaligid na puwersa, Chu Kingdom at iba pang mga sekta. Malaking tulong ang trend na ito. Sa hinaharap, sa paglaki ng lakas ng Xinjiang sect at sa pagpapalawak ng mga galami ng madilim na bulwagan, umaasa si Chen Lei na ang madilim na bulwagan ay makakalat ng balita sa buong Xuanyuan continent, ang mga pangunahing dinastiya, mga banal na lugar, nakatagong Sehong Gate, walang kamatayang mga pamilya, at maging upang tiktikan ang lahat ng mundo ng lahat ng sangkatauhan at maunawaan ang mga uso ng mga dayuhang lahi. Siyempre, ang layuning ito ay tila masyadong ambisyoso, o kahit na hindi makatotohanan, ngunit kung hindi ka man lang manggahas na magtakda ng ganoong kalaking layunin, paano magkakaroon ng malaking pag-unlad? Sa katunayan, ang madilim na bulwagan ay naging pinakamalaking organisasyon ng katalinuhan sa mundo ng mga tao. Walang lihim, at maaari itong maitago sa mga especially iyan ng madilim na bulwagan, na malaking tulong kay Chen Lei. Iiwan ko muna ito sa ngayon. Sa araw na ito, sabay na nakatanggap sina Chen Lei at Chen Tangshan ng isang piraso ng impormasyon mula sa madilim na espasyo, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Ayon sa surveillance ng mga Blood Wolf Bandits ng Dark Hole ngayon, natuklasan na ang Blood Wolf Bandit Band ay nagpakilos ng mga tropa at isinumpa sila. Ang Wolf King ng Blood Wolf Bandit Group, ang 5 dakilang lobo, at ang 10,000 Blood Wolf Bandit sa ilalim ng kanyang pamumuno, lahat ay pumasok sa Jingxi City sa pamamagitan ng ilang lihim na paraan, na tila nakapipinsala sa Xinjiang sect. Matapos matanggap ang balitang ito, parehong binigyang pansin ito nina Chen Lei at Chen Tangshan, at nagmamadaling ipinatawag ang madilim na bulwagan, ang Battle Hall, at ilang mga deputy suzerain upang pag-usapan kung paano ito haharapin. Kabanata 303. Ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay naging mortal na kaaway ng Xinjiang sect. Sa Blood Wolf Group, halos 10,000 bandido, isang lobo, at ilang pinuno sa antas ng commander, ang namatay sa Xinjiang City. Ang grupo ng makapangyarihang mga bandido na pumanaw sa Chen family sa Xinjiang City sa kanilang nakaraang buhay, ngayon ay hindi na nakapagpigil, at may gustong gawin sa Chen family. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, nang ninakawan ng pangkat ng Blood Wolf Bandit ang Xinjiang City, idinisenyo itong tambangan ng pamilya Chen. Nang maalis ang buong hukbo, ang Blood Wolf Bandit King ay galit na galit at galit na galit. Nasa lugar na ito ang grupong Blood Wolf Bandit, masasabing hindi magagapi sa lahat ng direksyon, at may mabangis na reputasyon at ipinapakita ng mga sundalo. Gayunpaman, isang Blood Wolf Bandit Brigade na may libu-libong tao na pinamumunuan ng isang pinuno ang Nolipol sa maliit na bayan ng Xinjiang. Ito ay talagang isang maluwalhating record para sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Ang isang sampal sa mukha ay hinding-hindi matitiis. Ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay hindi matatalo sa lugar na ito dahil sa mabangis na reputasyon nito.
Ngunit ngayon, isang maliit na bayan ng Xinjiang ang nang-ahas na lumaban at pumatay ng isang brigada mula sa Blood Wolf Bandit Group. Kung ang problemang ito ay hindi mapangasiwaan ng maayos, ito ay magiging sanhi ng iba pang mga lugar na sumunod. Para sa Blood Wolf Bandit Group na makarating sa lugar na ito, talagang nakapipinsala ang kontrol nito. Upang palakasin ang kontrol sa lugar na ito, sa anumang kaso, ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay dapat umatras mula sa Xinjiang City upang madagdagan ang kanilang ganap na kontrol at pagpigil sa lugar na ito. Gayunpaman, ang bayan ng Xinjiang ay medyo malayo mula sa Blood Wolf Mountain, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Blood Wolf Bandit Group. Aabutin ng hindi bababa sa kalahating taon upang magpadala ng isang koponan upang patayin ang Xinjiang City. Sa katunayan, kahit na tumagal ng kalahating taon, ang Wolf King ng Blood Wolf Bandit Group ay nagpasya na maghugas ng dugo sa Xinjiang City sa lahat ng paraan upang makamit ang epekto ng pagpatay sa mga manok at unggoy. Gayunpaman, sa prosesong ito, ang lobo na hari ng mga bandidong lobo ng dugo ay binalaan ni Lei Meng ng Zuan Tianzang Zuan Leifeng, upang sa loob ng isang taon, hindi siya dapat gumawa ng anuman sa Xinjiang City. Kung hindi, hinugasan niya ang dugo sa bundok ng lobo. Ang Wolf King ng Blood Wolf Bandit Group ay isa ring henerasyon ng mga bayani, kaya natural na hindi siya madaling banta ng kidlat at bangis. Kaya lang pagkatapos magpakita ni Lei Meng ng walang kap-oras na lakas sa Blood Wolf Mountain, sa wakas ay sumuko na ang lobo na hari ng Blood Wolf Bandit Group. Anong lakas na ipinakita ni Lei Meng? Masyadong malakas, hindi isang lobo ng dugo. Ang mga bundok ay maaaring makipagkompetensya. Sa mga sumunod na araw, isang anak ng Mountain Blood Wolf King ang sumamba sa Zuanchen sect. Mula sa maliit na anak ng Little Wolf King, alam ng Wolf King kung ano si Lei Meng. Ito ay isang malakas, walang prinsipyong tao na walang pakialam sa anumang mga tuntunin at regulasyon. Hindi siya naglalaro ng baraha ayon sa sentido komon. Sa makatuwid, pagkatapos na maunawaan ng Wolf King ang karakter ni Lei Meng, hindi siya nang ahas na hawakan ng basta-basta ang Xinjiang City. Sa ganitong paraan, mahigit isang taon na ang lumipas. Noong una, ang hari ng lobo ay nagplano na tiisin ang galit na ito at hindi na manggugulo sa Xinjiang City. Pagkatapos ng lahat, ang Xinjiang City ay may kidlat bilang suporta, kaya hindi niya ito ma-provoke. Subukang huwag pukawin ito. Gayunpaman, ilang oras na ang nakalipas, ang deputy leader ng Demon Sect ay dumating sa Blood Wolf Mountain at hiniling sa Wolf King na magpadala ng mga tropa sa Xinjiang City, at nakahanap din ng ilang katulong para sa Blood Wolf Mountain. Ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay tila maringal, ngunit sa katunayan, ito ay isang madilim na puwersa na lihim na nilinang ng kultong demonyo upang lutisin ang ilang hindi kanais-nais na mga bagay na ginawa ng kulto ng demonyo. Ang lobo na hari ng mga bandidong lobo ng dugo, ipinanganak din ito sa Demon Sect. Sa harap ng mga utos ng Demon Sect, imposibleng sumuway ang Wolf King. Bukod dito, ang pag-alis mula sa Xinjiang City ay isang bagay na gustong gawin ng Wolf King ngunit hindi niya magawa. Ngayon, dahil may utos mula sa Demon Sect, natural na hindi tatanggi ang Wolf King. Sa makatuwid, pagkatapos matanggap ang utos, nagsimulang lumipat ang Wolf King at i-deploy sa Xinjiang City. Matapos gawin ang desisyong ito, lihim na kumilos ang Blood Wolf King, at unang ipinuslit ang ilan sa kanyang mga tauhan sa Jingxi City ng mga grupo. Kung gusto mong magtrabaho sa Xinjiang City, natural na kailangan mong magkaroon ng detalyadong impormasyon. Pagkatapos ng ilang katanungan, nagkaroon ng kaunting pag-unawa ang hari ng lobo sa mga detalye ng Xinjiang City. Noong nakaraan, nagkaroon ng alitan sibil sa Xinjiang City. Ang dalawang malalaking pamilya sa lungsod, ang pamilyang Sun at ang pamilyang Zhao, ay winasak ng pamilya Chen at ng pamilya Nie. Ang pagkamatay ng pamilya Sun at pamilya Zhao ay talagang nauugnay sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Ang panahong iyon ay ang hukuman din ng lobo na hari ng Xinjiang City. Hindi ko inaasahan na ang lakas ng Xinjiang City ay may tatago ng ganoon kalalim. Ang mga lobo na pinadala niya at ang 3 o 4 na libong subordinate sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nabura. Nagdagdag din ito ng awayan ng dugo sa pagitan ng Blood Wolf Mountain at Xinjiang City. Sa pagkakataong ito, gustong kumilos ng Blood Wolf Bandit Group sa Xinjiang City, at natural na hindi na mauulit ang parehong pagkakamali.
Tiyak na iimbestigahan nila ang lakas ng Qingyang City bago ito gawin. At sa pagkakataong ito ay isang tunay na dumadagandong na suntok. Ang lungsod ng Qingyang ay dapat na lubusang hugasan ng dugo sa pinakamaikling posibleng panahon, upang hindi na ito matapos. Pagkatapos ng imbestigasyon, natukoy ng Wolf King na malakas na ngayon ang Qingyang City, ngunit tiyak na hindi nila ito kalaban, lalo na sa pagkakataong ito ay may suporta sila ng 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City. Ang 5 pangunahing pamilya ng Pamilya Ziyang, Pamilya Bai, Pamilya Liu, Pamilya Yi, at Pamilyang Ma, ay masasabi ring tunay na mga controller sa likod ng Jingxi City. Sa pagkakataong ito, isang malaking puwersa din ang ipapakalat upang tulungan ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Kung bakit tutulungan ng 5 malalaking pamilyang ito ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo, hindi alam o ayaw malaman ng Haring Lobo. Kailangan lang niyang kumilos ayon sa mga tagubili ng Demon Sect at gawin ang gusto niya, dapat gawin. Huwag itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong, huwag gawin ang hindi mo dapat gawin, ito ay palaging ang paraan ng Lobo Hari. Ngayon, lihim na inilipat ng Hari ng Lobo ang lahat ng kapangyarihan ng bundok ng Lobo ng dugo sa lungsod ng Jingxi, tahimik na nakatayo sa malapit. Pagkatapos ng ilang katanungan, nalaman din ng Hari ng Lobo na ang Qingyang City ngayon ay hindi na Qingyang City noong nakaraang taon. Mayroon itong 5 lungsod at 13 mga county na nasasakupan nito, at may 2 lungsod na binabantayan ng Quangtao City at Thundercloud City. Kung gusto mong makapasok sa Qingyang City, maaari mo lamang pagbabantaan ang Qingyang City kung una mong makuha ang 2 lungsod na ito. Hindi rin naunawaan ng Wolf King kung paano lumago ang Qingyang City sa ganoong sukat sa loob lamang ng 1 taon. Ngunit naunawaan niya na kung papayagang umunlad ang Qingyang City sa loob ng ilang taon, malamang na ito ay magiging isang higanti. Sa oras na iyon, ang Bloodwolf Mountain ay magiging vulnerable sa Qingyang City. Kaya, upang maprotektahan ang kanyang sarili, sa pagkakataong ito ay nagpasya din ang Wolf King na ganap na sirain ang Qingyang City. Sa oras na ito, sa conference hall ng Pamilya Ziyang, ang 5 dakilang master at ang Lobo na Hari ay nagtipon upang pag-usapan kung paano gagawin ang mga bagay sa Qingyang City. Sa conference hall, bilang karagdagan sa mga tagapagtanggol ng 5 dakilang pamilya nina Ziyang, Liu, Bai, Yi, at Ma, at ang Wolf King, mayroong 4 na matatanda na naglabas ng malakas na aura. Ang 4 na elder ay nagmula sa Demon Sect, at sila ang 4 na pangunahing kulto ng Demon Sect, at bawat isa sa kanila ay may lakas ng ika-5 antas ng Wuwang rank ng Transformation Realm. Ang lakas ng level 5 ng Wuxing Realm King Grade ay tiyak na matatawag na pinakamalakas na combat power dito, at ang 4 na taong ito ay dalubhasa rin sa sunod-sunod na pinagsamang pag-atake, at ang combat power na magagamit ay maaari pang makipagkompetensya. Ang lakas ng ika-7 antas ng ranggo ng Wuxing Realm Wuwang ay masasabing isa sa pinakamalakas na kapangyarihang panlaban ng Demon Sect. Sa pagkakataong ito, upang harapin ang Qingyang City, ang Demon Sect ay hindi nag-atubili na gumamit ng ilang makapangyarihang pamamaraan. Gumagawa ba tayo ng malaking kaguluhan? Matapos matanggap ang suporta ng 4 na Wuwang level powerhouses ng Demon Sect, at makitang pinag-uusapan pa rin ng lahat ang serye ng pinag-isipang mabuti na mga plano, medyo nalilito ang tanong ng Patriarch ng Pamilyang Maria. Alam mo, ngayon ang kanilang pinagsamang lakas ay halos pareho kahit na hindi sila kalaban para sa Demon Sect. Ito ay halos katumbas ng pag-atake sa Qingyang City na may isang power faction. Sa harap ng napakalakas na puwersa, paano magiging posible ang Qingyang City? May kakayahan bang lumaban, kung ano-anong taktika at estratehiya din ang pinag-uusapan, umaasa sa malakas na lakas para direktang durugan ang nakaraan, hindi ba? Kabanata 304. Ang mga salita ng Patriarch ng Pamilyang Ma ay kumakatawan sa mga mithiin ng ilang tao, tulad ng Pamilya Liu at Pamilya Bai. Naramdaman din nila na sa kanilang kasalukuyang lakas, maaari nilang ganap na sirain ang Qingyang City. Bakit hindi na kailangang pag-usapan ang diskarte at taktika? Sa huli, hindi na kailangang magsalita ng may lakas. Sinabi ni Ziyang Pangkong, pinuno ng Pamilyang Ziyang, hindi ito ang kaso. Bagamat tiwala tayong mananalo, hindi dapat maliitin ang lakas ng Qingyang City. Dapat mong malaman na ang Qingyang City ngayon ay hindi Qingyang City. Ang lungsod na iyon noong 1 taon.
Yangzhen, kung nagkaroon tayo ng pamilya noong isang taon, madali nating durugan ang Qingyang City na parang mga langgam. Ngunit ngayon, mayroong isang henyo na si Chen Lei ng kaakit-akit na antas sa Qingyang City. Ngayon si Chen Lei ay nasa Qingyang. Sa lungsod, sino sa inyo ang tiyak na haharap kay Chen Lei? Panipik. Ang mga salita ni Ziyang Pangkong ay naging sanhi ng pagkatahimik ng ilang patriarch. Ang mga kasalukuyang gawa ni Chen Lei ay parang Lei Goner, sikat sa buong mundo. Gamit ang sarili niyang kapangyarihan, pinatay niya si Feng Chanho, ang Supreme Elder ng Chanho Gang, at sa ganoong paraan dinala niya ang 3 Deputy Masters ng Ziyang Palace, Shenlong Sect, at Thousand Demon Sect, at pumatay din ng libu-libong makapangyarihang gangster. Gayun din, ang gayong mga tala ay parang mga alamat. Kahit na ang katotohanan ay nasa harap nila, ang lahat ay hindi pa rin naniniwala na si Chen Lei ang gumawa nito. Dapat mong malaman na si Feng Chanho ay isang sinaunang malakas na tao, na may lakas ng unang antas ng kaharian ng Nahay. Ang isang malakas na tao na nakarating sa kaharian ng Nahay ay maaaring tawaging Wuzun. Sa ngayon, bukod sa Demon Sect, ito man ay ang Blood Wolf Bandit Group, o ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City, wala ni isa sa kanila ang malakas sa antas ng martial arts. Hanggat lumitaw ang isang puwersa ng klase ng martial arts, ang pangkat ng Blood Wolf Bandit at ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City ay madaling masira. Ang pagpatay sa isang martial artist, pabayaan ang paggawa nito, kahit na iniisip ito. Ang Blood Wolf Bandit Group at ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City ay hindi nang ahas na isipin ito, ngunit ginawa ito ni Chen Lei. Bagamat umasa si Chen Lei sa kapangyarihan ng Porma Sion para gawin ito, pagkatapos ng lahat, walang makakapagburre sa record ni Chen Lei. Sa makatuwid, kung may minamaliit kay Chen Lei, maaaring hindi niya alam kung paano siya namatay noon. Higit pa rito, hindi dapat maliitin ang sariling lakas ni Chen Lei. Maging ito man ay ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City o ang Blood Wolf Bandit Group, may mga disipulo sa Xuanchen Sect, at alam din nila ang tunay na kapangyarihan ng pakikipaglaban ni Chen Lei. Ang Chen Lei ngayon ay umabot na sa ika-5 antas ng masamang demonyong kaharian. Kahit na ang karaniwang malakas na tao sa ika-5 antas ng masamang demonyong kaharian ay hindi mahina, sa mata ng hari ng lobo at ng 5 ninuno, hindi ito isang malaking bagay. Gayunpaman, kapag inilagay mo ito kay Chen Lei, isang henyo ng antas ng makasalanan, kailangan mong bigyang pansin ito. Alam mo, mahigit 1 taon na ang nakalipas, si Chen Lei ay isang tunay na disipulo ng Qi, at tumagal lamang ito ng higit sa 1 taon, nilinang niya mula sa totoong Qi realm hanggang sa ika-5 antas ng masamang kaharian. Ang gayong talento ay sapat na upang ilagay sa kahihiyan ang lahat ng mga henyo sa pamilya. Ang mas nakakagulat pa ay ang aktwal na kapangyarihan ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay malayo sa larangang ipinakita niya. Para sa kanya, ang pakikipaglaban sa mas mataas na antas ay kasing dali ng pagkain at pag-inom ng tubig. Ayon sa 5 Panginoon ng Jingxi City at ng mga lobo ayon sa balitang natanggap ni Wang, mayroon na ngayong si Chen Lei nang hindi bababa sa lakas upang talunin ang ika-3 antas ng Martial King sa pangkalahatang anyo. Maraming patriarch ang naruroon, ang pinakamalakas na paglilinang ay ang patriarch ng Ziyang family. Ang kanyang lakas ay pangatlong antas lamang ng Transformation Realm. Sila ay nag-iisa. Ang patriarch ng Ziyang family ay hindi naman kalaban ni Chen Lei, henyo at makapangyarihan, kahit superior sila sa lakas, wala talaga silang lakas ng loob na pakialaman, kung hindi, natatakot ako na talagang mahulog sila sa malaking gulo. Si Ziyang Pangkong ay matalino at maingat. Sa pagkakataong ito, kung hindi siya kumilos, gagamitin niya ang kapangyarihan ng kulog. Ang isang nakamamatay na suntok ay mapipigilan ang pamilya Chen sa Qingyang City mula sa pagtalikod magpakailanman. Ang pinakamahalagang bagay ay ganap na Chen Lei kill, huwag hayaan siyang makatakas. Sa kaakit-akit na talento ni Chen Lei, kung hahayaan siyang makatakas, tiyak na magiging malaking sakuna ito sa hinaharap at magdadala ng kapahamakan sa 5 malalaking pamilya. Ilang elder, pagkatapos makinig sa mga salita ni Ziyang Pangkong, lahat ay tumango, inaamin na talagang may kabuluhan ang mga salita ni Ziyang Pangkong. Pagkatapos nito, nagsimulang talakayin ng lahat ng detalyado kung paano sisimulan ang Qingyang City. Sa wakas, pagkatapos ng talakayan, napagkasunduan nila.
Ang dahilan kung bakit malakas ang Qinyang City ay dahil kay Chen Lei. Umatake kami sa pagkakataong ito. Hanggat papatayin natin si Chen Lei, natapos na natin ang pinakamahalagang link. Nawala sa amin ang Qinyang City ni Chen Lei na parang walang Minion Tiger, kaya, sa pagkakataong ito, lahat ng taktika namin ay dapat umikot sa pagpugot kay Chen Lei. Panipik. Pagkatapos ng ilang talakayan, sumang-ayon ang lahat sa desisyong ito. Hindi mahirap sirain ang lungsod ng Qinyang, ngunit napakahirap sirain si Chen Lei. Hanggat napatay si Chen Lei, natural na hindi magtatagal ang Qinyang City. Matapos maabot ang isang kasunduan, ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City at ang Wolf King ay agad na nagsimulang magtrabaho ng masinsinan. Sa angkan ng Qinyang, nagkasundo rin sina Chen Lei, Chen Tangshan, Nia Xiaoying, Yang Hu, at Wang Ping. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa lihim na bulwagan ni Wang Ping, sa pagkakataong ito ay handa itong saktan ng Qinyang sect. Ang dugo ng Blood Wolf Bandit Group at ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City ang pangunahing isa. Ang impormasyon ng Blood Wolf Bandit Group at ang 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City ay ibinahagi sa mga kamay ng ilang taong naruroon. Matapos basahin ang katalinuhan ng Blood Wolf Bandit Group at ng 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City, Chen Tangshan man o Nia Xiaoying, alam nila na ang kasalukuyang Qinyang sect ay malayo sa kalaban ng Blood Wolf Bandit Group at ng 5 major pamilya ng Jingxi City, at napakaraming pagkakaiba sa lakas. Hindi mahalaga sa mga tuntunin ng bilang ng mga master o mga disipulo, pati na rin ang mga mapagkukunang pinansyal at materyal, hindi sila nasa parehong antas. Ang 5 dakilang pamilya ng Jingxi City ay umunlad at dumami sa loob ng libu-libong taon, na nag-iipon ng malaking kayamanan at kapangyarihan, na malayo sa Qinyang sect. Maihahambing ang mga puwersang naitatag sa wala pang 2 taon. Siyempre, ang hindi mabilang na mga mapagkukunang ibinalik ni Chen Lei ay bumubuo ng ilang mga puwang. Gayunpaman, kahit na ang mga mapagkukunang ito ay mahalaga at malawak, ang paggawa ng mga mapagkukunan sa kapangyarihan ay hindi madali, kasama nito, pamilya. Hinding-hindi natin sila makakalaban. Ang aming kasalukuyang bentahe ay mayroon kaming 3 magagandang pormasayon na kasing taas ng langit at lupa, katulad ng Ice and Fire 2 Years Profound Sky Formation, ang 9 Nether at 8 Side Xinyang Formation, at ang Kuang Thunder Dragon Profound Formation. Kabilang sa mga ito, ang Jiuyu Bafangyenyang Formation ay isang malaking mountain protection formation na dinisenyo ni Chen Lei para sa Qinyang sect. Ito ay nasa loob at labas ng Ice and Fire Zuanchin Formation, na nagbabantay sa mga bantay ng Qinyang sect mula sa pagtulo ng tubig, at ang Crazy Thunder Xuanlong Formation ay isang malaking formation na nakatuon sa pagtatanggol sa kaaway, at itinatag sa Kuangtao City at Thunder Cloud City, at ito ay responsable para bantayan ang pasukan sa bundok ng Qinyang sect. Napakalakas nito. Ang 3 magagandang pormasayon na ito ay kung saan ang kasalukuyang pundasyon ng Qinyang sect. Gayunpaman, maging ito man ay ang Xuanlong Thunder Formation, ang 9 Nether 8 Fangyin at Yang Formation, o ang Yellow at Apoy na 2 taon na Zuanchin Formation, sila ay isang sulok lamang, malayo sa kakayahang gamitin ang tunay na kapangyarihan ng kanyang malaki. Pagbuo, kung matagumpay na naayos ang Profound Thunder Dragon Formation, hindi na kailangang gawin ito ni Chen Lei at ng iba pa. Kailangan lang nitong sirain ang Profound Thunder Dragon Formation, na maaaring paghiwalayin ng libu-libong milya, direktang patayin ang Jingxi City. Ngunit ngayon, ang Crazy Thunder Profound Dragon Formation ay wala ng ganoong kalaking kapangyarihan, at mapoprotektahan lamang ang lugar na 10-10 milya sa radius sa paligid ng Crazy Wave City at Thunder Cloud City. Gayunpaman, ito ay sapat na. Ayon sa planong napagkasunduan ni Chen Lei, Chen Tangshan at iba pa, sa pagkakataong ito ay nahaharap sa magkasanib na pag-atake ng Blood Wolf Bandit Group at ng 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City, maaari lamang nilang akitin ang kaaway, at pagkatapos ay umasa sa kapangyarihan ng ang malaking pormasayon, pawiin ang sumasalakay na kalaban sa isang iglap, ito ang tanging pagkakataon ng tagumpay para sa Qinyang sect. Kabanata 305. Ang 3 pormasayon sa Qinyang sect, ang Yellow at Apoy na Zuanchin Formation, ang Crazy Thunder Xuanlong Formation, at ang 9 Nether 8 Fangyin at Yang Formation, ang 3 pormasayon na ito ay mga sikreto ng Qinyang sect. Iilan lang ang nakakaalam.
Higit pa rito, ang tatlong pormasayon na ito ay hindi pa naihayag mula nang sila ay i-deploy. Kahit na may magtanong tungkol sa mga pormasayon, hindi nila alam ang tunay na kapangyarihan ng tatlong pormasayon na ito. Ngayon, sa pagharap sa magkasanib na pag-atake ng Bloodwolf Bandit Group at ng 5 pangunahing pamilya ng Jinxie City, ang tatlong pormasayon na ito ay magpapakita rin ng kanilang prestihiyo sa unang pagkakataon at laganap ng malawakan. Hindi ko lang alam kung ang Bloodwolf Bandit Group at ang 5 pangunahing pamilya ng Jinxie City ay malilinlang at papasok sa formation. Sabi ni Nie Xiaoying na may kaunting takot, pagkatapos ng lahat, ang Bloodwolf Bandit Group at ang 5 malalaking pamilya ng Jinxie City ay hindi tanga, susundin ba nila? Sinabi ni Wang Ping, hindi ito dapat maging problema. Tinatrato kami ng Bloodwolf Bandits at ng 5 mahusay na pamilya. Bukod dito, sa pagkakataong ito, mayroon din silang 4 na master mula sa Demon Sect na hahamakin ang kalaban. Ang balitang ito ay natuklasan ng madilim na bulwagan. Bagamat ang madilim na bulwagan ay naitatag sa loob ng maikling panahon, ito ay naglatag ng isang magandang pundasyon bago pa man at may isang kumpleto at malaking sistema ng intelligence network. Ngayon, para lamang imbestigahan ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo at Jin Shicheng News ay isang maliit na pagsubok lamang. Tumango si Chen Lei, at pagkatapos ay nagsabi, naniniwala ako na naiintindihan din ng kabilang partido ang ating sitwasyon. Hanggat itinuturo natin ang mga kahinaan ng kalaban at pinamunuan natin sila sa labanan, hindi ito dapat maging isang mahirap na gawain. Ang ibang mga tao ay nag-uusap sa isa't isa at pinupunan ng kanilang mga pagkukulang. Sa huli, nakabuo sila ng isang mahusay na plano sa labanan. Lumipas ang oras araw-araw, at hindi gumagalaw ang Qingyangzong o ang Jinxie City, ngunit ang kapaligiran ay naging mas seryoso araw-araw. Ang ganitong pagbabago ay mararamdaman ng mga ordinaryong sibilyan na walang kultibasyon. Malinaw na magsisimula na ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Sa wakas ay lumitaw ang fuse na nagpasabog sa digmaan sa pagitan ng dalawang panig, ngunit ito ay ang nakababatang kapatid na babae ni Chen Lei, si Chen Chenner. Nang siya ay lumabas upang kumuha ng gamot, siya ay tinambangan at nakulong sa isang lambak. Ang lugar kung saan nag-iipon ng gamot si Chen Chenner ay hindi kalayuan sa Crazy Wave City at Thundercloud City, ngunit hindi sa saklaw ng proteksyon ng Crazy Wave City at Thundercloud City. Sa lambak na iyon, mayroong isang sangkap na panggamot na tinatawag na 3-leaf breathing windgrass, na maaaring gamitin upang pinuhin ang Kufeng Pill. Ang Kufeng Pill ay isang second-grade pill lamang, iyon ay, isang relief pill na maaaring mapawi ang pagkapagod pagkatapos ng cultivation practice. Ang Kaifeng Pill na ito ay isang uri ng pill na ginagamit ni Chen Chenner upang magsanay ng mga diskarte sa alchemy. Maaaring mapataas ng tabletang ito ang kanyang kontrol sa init ng tableta, at ang 3-leaf breathing windweed ay matatagpuan lamang sa lambak na iyon. Nang si Chen Chenner ay nagsasanay sa pagpino sa Kufengdan, naubusan siya ng 3 dahon na breath windweed, at gusto niyang hilingin kay Chen Lei na samahan siya sa pagkolekta ng mga halamang gamot, ngunit nang makitang si Chen Lei ay abala kamakailan, hindi niya nais na maging sanhi si Chen Lei, gulo. Kaya, lumabas akong mag-isa para mamitas ng 3 dahon na windgrass. Noong nakaraan, si Chen Chenner ay pumitas din ng 3 dahon ng windweed ng mag-isa, at walang nangyari, ngunit sa pagkakataong ito, pagdating niya sa lambak, may nangyari at napapaligiran siya ng mga bandido mula sa mga bandidong lobo ng dugo. Si Chen Chenner ay isa ring matalinong tao. Nang makitang may mali, agad siyang nagpadala ng distress signal. Ang mga bandidong Bloodwolf na ito na nakapaligid kay Chen Chenner ay halatang pinlano na ito. Sa paglipas ng mga taon, sinusubaybayan nila ang bawat kilos ng Qingyang City, naghahanap ng mga pagkakataong umatake. Ayon sa kanilang plano, gusto nilang humanap ng paraan para mapaalis si Chen Lei, patayin muna si Chen Lei, at pagkatapos ay agresibong atakehin ang Qingyang City, ngunit hindi sila nakahanap ng angkop na pagkakataon. Sa hindi inaasahan, sa araw na ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Ang kapatid ni Chen Lei na si Chen Chenner, ay lumabas ng bayan ng mag-isa para mamitas ng mga halamang gamot. Ilang scouts mula sa Bloodwolf Bandit Group ang naghatid ng balita sa unang pagkakataon, at sumulong upang palibutan si Chen Chenner, at maghanda na hulihin siyang buhay.
Ang lakas ni Chen Chenner ay hindi masyadong mataas ngayon, hindi pa niya nararating ang Ningyuan Realm, at ang scout na nakakulong sa kanya ay isang master sa ika-4 o ika-5 palapag ng Ningyuan Realm, ang una, at maging ang masamang kaharian. Yung malakas. Sa sobrang lakas, hindi na makatakas si Chen Chenner, kaya agad siyang nagpadala ng distress signal. Hindi napigilan ng Blood Wolf Bandit Scout si Chen Chenner na magpadala ng distress signal. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang layunin sa pagkubkob kay Chen Chenner ay pangunahan si Chen Lei. Kapag nakita ni Chen Lei ang senyales na si Chen Chenner ay nasa pagkabalisa, tiyak na magmadali siyang lumabas. Sa kasong ito, makakamit ang kanilang layunin. Gaya ng inaasahan ng ilang Blood Wolf Scouts, lumabas si Chen Lei mula sa Thundercloud City nang magkaproblema si Chen Chenner at sumugod sa lambak kung saan nakulong si Chen Chenner. Nang dumating si Chen Lei, natuklasan niyang napasok siya sa isang bitag. Chen Lei, hindi kami nagkakamali. Gusto mo talagang iligtas ang iyong kapatid na babae, ngunit ngayon kayong dalawa, magkapatid ay mamamatay dito. Sa lambak, isang matandang lalaki ang nakakita kay Chen Lei at malamig na sinabi. Ang matandang ito ay isa sa 4 na wuwang level powerhouses ng Demon Sect. Ang paglilinang ay nasa ika-5 palapag ng Transformation Realm. Sa tabi niya, may 3 wuwang sa Transformation Realm, na nagmula rin sa Demon Teaching ang pangunahing puwersa na kumugkob kay Chen Lei sa pagkakataong ito. Sa katunayan, ang sekta ng demonyo ay nagpadala ng 4 na Martial King na ito, at ang kanilang pangunahing layunin ay patayin si Chen Lei, isang ordinaryong disipulo ng Qingyang City. Ang mga aksyon ng 4 na Martial King level na kapangyarihan na ito ay hindi maihahambing. Matapos matanggap ang voice transmission mula sa Blood Wolf Scout, ang 4 na Wu Kings na ito ay unang sumugod sa lambak, partikular para kay Chen Lei. Sa katunayan, hindi nila inaasahan na ito ay mali. Si Chen Lei ay lumitaw dito sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, sa palso ni Chen Cannerhao, isang pares ng pilak na Pulse Ares ang nagradiated ng liwanag ng bituin, na nagiging Starlight Phoenix, umiikot sa kanyang katawan, na mahigpit na binabantayan siya. Xingyu Fei Feng Bracelet, regalo ito ni Chen Lei kay Chen Chenner. Ito ay isang malakas na 5th grade passive defense treasure. Automatiko nitong mapoprotektahan ang master kapag nakatagpo ng panganib ng walang pinsala. Dahil mismo sa pagkakaroon nitong pares ng Star at Moon Flying Phoenix bracelets kaya nagawa ni Chen Chenner na magpumilit hanggang sa sumugod si Chen Lei. Ate, huwag kang matakot, nandito na si Kuya. Si Chen Lei ay nagpakita sa tabi ni Chen Chenner sa isang malawak na sweep, na pumikit sa 4 na martial arts masters ng Demon Sect. Ang 4 na powerhouse ng Demon Sect ay hindi nag-aalala na si Chen Lei ay makatakas, ngunit pinalibutan nila sina Chen Lei at Chen Chenner sa 4 na direksyon. Sinabi ng isa sa kanila sa Blood Wolf Scout, pumunta ka at magulat, at sabihin na ang oras ay tama at maaari kang kumilos. Matapos makuha ng Blood Wolf Scout ang order ay agad siyang umalis. Sa oras na ito, tumingin si Wu Wang kay Chen Lei at sinabing, Chen Lei, ngayon ay binitawan ka ng aming 4 na kapatid. Kung hindi ka makatakas, kailangan mong saluhin ito ng iyong mga kamay. Panipi. Dahan-daang tumingin si Chen Lei sa kanilang 4, at sinabing, sino ang papatay sa inyo ay hindi pa alam, baka iPad adalaw ko kayong 4 sa kalsada. Kabanata 306. Ang 4 na powerhouse ng Demon Teaching ay tumawa at nagsabi, Chen Lei, huwag nating paglaruan ang walang kwentang usapan na ito, tingnan natin ang tunay na kabanata sa ating mga kamay. Pagkatapos magsalita, ang 4 na malalakas na lalaki ng Demon Sect ay nahahati sa 4 na direksyon, silangan, kanluran, hilagang kanluran, at pinalibutan sina Chen Lei at Chen Chenner. Pagkatapos noon, ang 4 na tao ng Demon Spirit Sect ay mayroon ding dagdag na sibat ng demonyo na nagpapalabas ng malakas na aura ng demonyo sa kanilang mga kamay. Ang katawan ng sibat ay napakaitim, nakaukit ng masama at mahiwagang mga pattern ng mahika, at naglabas ng malamig na hininga. Gumalaw ang mga mata ni Chen Lei, at sa sandaling kumilos ang 4 na powerhouse ng Demon Cult, nakita na niya na ang 4 na taong ito ay magaling sa pagsasama-sama ng mga pag-atake, at nag-practice pa ng isang serye ng mga magic formation upang makipagtulungan sa isa't isa. Ang gayong tao, sa bisa ng pinagsamang lakas,
ay kadalasang may kakayahang gumamit ng kapangyarihan na higit pa sa kanyang sarili. Sa katunayan, tulad ng inaasahan ni Chen Lei, ang 4 na taong ito ay bahagyang pinagsama ang kanilang mga pagsisikap na sirain ang sibat ng demonyo, at pagkatapos ay lumundag ang itim na liwanag. 4 na malalaking demonyong sawa ang sumugod mula sa 4 na sibat, ang kanilang buong katawan ay kasing lamig ng bakal, naglalakbay sa kawalan, gumiling. Ang compressed space ay kumaluskos lahat, ang lupa ay agad na nag-crack ng maraming bitik, at isang maliit na burol ang direktang nabasag sa mga piraso. Nakaramdam si Chen Lei ng matinding pressure sa isang iglap, at hindi niya talaga kayang pigilan ang pressure na ito. Sumigaw si Chen Lei, sa isang paghigop, isang lilang bola ang iniluwa niya, namumulaklak na may 10,000 mga lilang kulob na ilaw, tumataas sa hangin, nakabitin sa itaas ng ulo ni Chen Lei, at mahigpit na pinuprotektahan siya at si Chen Chenner. Ang purple na bola ay naglabas ng purple light curtain, na bumubuo ng isang enchantment, pinuprotektahan ang dalawa, at hinaharangan ang mga suntok ng 4 na powerhouse ng Demon Sect. Sa isang malakas na ingay, 4 na itim na sawa ang tumama sa magaan na kurtina, na sumabog sa napakalakas na lakas, at ang mga alon ng alon ay umaabot sa kahabaan ng maliwanag na kurtina, diretso sa lupa. Ang lupa ay biglang naging katulad ng isang piraso ng tofu, at agad na dinurog ng Jinshi na kumakalat pababa, na ginawa itong isang napakalalim na kailaliman. At patuloy na nanginginig ang magaan na kurtinang may lilang liwanag, at si Chen Lei, na protektado sa loob, ay nanginginig na may maputlang mukha. Hindi niya napigil ang magpakawala ng mahinang ugong, halatang nasasaktan. Nagkatinginan ang 4 na makapangyarihang demonyong kulto, at lahat sila ay determinado sa kanilang mga puso. Ang bowl ang lumulutang sa itaas ng ulo ni Chen Lei ay talagang isang kayamanan na maaaring magkaisa sa kanilang 4. Gayunpaman, alam din ng 4 nilang kapatid na gusto nilang sirain ang liwanag na ito. Walang problema sa lahat. Kung wala ang proteksyon ng light curtain, si Chen Lei ay talagang hindi may iwasang mamatay sa harap ng 4 na magkakapatid. Lahat silang 4 ay may ganap na tiwala at katiyakan sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, isang malaking grupo ng mga tao ang nagmula sa direksyon ni Jin Shicheng. Ang ulo ay isang madilim, pulang dugo na ulap, na makikita ng malinaw pagkatapos lumapit. Ang mga ito ay talagang libu-libong lumilipad na lobo na may pakpak ng dugo. Sa bawat lumilipad na lobo ay isang mukha na tila malamig at madilim. Blood Wolf Knight. Sa pagkakataong ito, ang Blood Wolf Bandit Group ay hindi nagatubili na gamitin ang lahat ng lakas nito para tuluyang mapuksa ang Qingyang City. Hindi lamang ito naglabas ng 10,000 ng backbone ng Blood Wolf Bandits, ngunit inilabas din ang Flying Wolf Division ng Blood Wolf Bandits, na hindi kailanman madaling gamitin sa mga karaniwang araw. Napakalaking sulat kamay para puksain ang Qingyang City, walang puwang para lumingon. Sa likod ng libu-libong lumilipad na lobo na kabalyero, mayroong malalaking barkong pandigma ng lobo ng dugo, bawat libu-libong talampakan ng haba, dahan-daang lumilipad, ngunit puno ng matinding pang-aapi, ang kubyerta ay puno ng momentum na pumailan lang sa langit mga bandidong lobo ng dugo, isa-isa, matatag at mabangis, parehong mabangis at masama, ang momentum ay sumugod sa gabi. Ito ang elite backbone ng Blood Wolf Bandit Group. Ang bawat bandido ay may hindi bababa sa 12-dosenang buhay. Isa siyang tulisan na tunay na nakaranas ng binyag ng dugo at apoy. Mayroong kasing dami ng 10 Blood Wolf worship na tulad nito, at sa bawat barko, mayroong hindi bababa sa 5,000 Blood Wolf mabangis na bandido. Masasabing sa pagkakataong ito, upang makumplito ang misyon na itinalaga ng Demon Cult, ang Blood Wolf Bandit Group ay halos umalis na sa kanilang pugad, naiwan lamang ang ilang matatanda, mahina, may sakit at may kapansanan na nagbabantay sa base camp sa lumang pugad ng Blood Wolf Mountain. Sa likod ng 10 Blood Wolf Battleboat, mayroong 10 battleboat kung saan nakatayo ang mga sundalong nakabaluti at malamig ang mukha, na mga mamamatay tao din sa gabi, na may malamig na ekspresyon. Ang mga mandirigma sa 10 barkong pandigma na ito ay mga alagad ng 5 pangunahing pamilya ng Jinxie City, at bawat isa sa kanila ay ang gulugod at piling tao din ng pamilya. 10 warboat, 2 mula sa bawat pamilya, sa bawat warboat, mayroon ding 5,000 mandirigma, sa 10 warboat, kabuoang 50,000 mandirigma,
plus 10 Blood Wolf warboat sa harap ng 50,000 Blood Wolf mabangis na bandido sa eksena, ipinadala ito ng tropa, oras, na may bilang na higit sa 100,000 katao. Higit sa 100,000 mga tao, lamang ang pang-araw-araw na pagkonsumo ay isang astronomical figure. Gayunpaman, ito man ay ang Blood Wolf Bandit Group o ang 5 pangunahing pamilya sa Jinxie City, maaari silang ituring na mayaman, at wala silang pakialam sa pang-araw-araw na pagkonsumo na ito. Bukod dito, hindi ito kalayuan sa Jinxie City at napaka-convenient para sa mga supply ng logistic. Daan-daang libong tropa ang Sumire sa kaharian, at malalaking lugar ang nawasak sa kadiliman. Maaari itong tawaging Maharlika at Maharlika. Ang 100,000 hukbo ay nagmarcha sa himpapawid, at ang hangin ay sumugod sa gabi. Ang ilan sa mga ibon at halimaw sa himpapawid ay nagulat na tumakas mula sa lugar na ito. Naglakas loob lamang silang mag-hover sa labas, at hindi nang ahas na lumapit sa 100,000 kilometro palapit. Di nagtagal, lumipad ang 100,000 hukbo sa lambak kung saan nakulong sina Chenlei at Chen Chener. Isang elder mula sa pamilya Ziyang ang lumipad pababa mula sa battleship at pumunta sa 4 na powerhouse ng Demon Sect. Elder 2, hiniling sa akin ni Patriarch na kumpirmahin sa iyo kung si Chenlei ay pinugutan na at maaari ba akong maglunsad ng pag-atake sa Qingyang City ngayon. Tinanong ng mga magulang ni Ziyang Jia ang isang elder mula sa Demon Sect. Ang Demon Spirit Elder ay tumango at nagsabi, nakulong namin si Chenlei, at oras na lang para patayin siya. Masasabi mo kay Patriarch Ziyang, bagamat maaari mong ligtas na ma-atake ang Qingyang City, Qingyangzhen ngayon, dapat walang master na makakagawa nito. Maaari silang mapanalunan sa isang iglap. Panipi. Tumango ang matanda sa pamilya Ziyang, sinulyapan si Chenlei na nakulong ng 4 na antas ng kapangyarihan ng Wuwang, at inilagay ang puso sa kanyang tiyan. Ayon sa mga chismis, malakas si Chenlei, ngunit kung tutuusin, isa lamang siyang 5th level na Wuzang ng Gang Demon Realm. Ang lakas ay malakas, at sa ilalim ng pagkubkob ng 4 na Wuwang level 5 powerhouses, talagang imposible ang posibilidad na mabuhay. Hanggat napatay si Chenlei, kung gayon, sa kasalukuyang lakas ng Qingyang City, na humaharap sa daan-daang libong tropa, masasabing kasing mahina ito ng langgam. Talagang hindi alam ng elder ng pamilya Ziyang kung sakupin ito ng Qingyang City. Upang labanan ang isang hukbo ng 100,000. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na kailangang isipin ng matanda. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay iulat ang sitwasyon, at pagkatapos ay durugan ang Qingyang City sa isang iglap. Sa pag-iisip nito, ang matanda sa pamilya Ziyang ay hindi nang ahas na mag-antala, at kaagad na pumunta sa barkong pandigma at nagsumbong kay Ziyang Pangkong, ang pinuno ng pamilya Ziyang. Patriarch, ayon kay Elder 2 at sa iba pa, na-trap nila si Chenlei, at ang pagpatay sa kanya ay isang pitik lang. Sa oras na ito na ang tamang oras para sakupin ang Qingyang City. Nakinig si Ziyang Pangkong sa ulat ng matanda, tumango, at nagsabi, okay, pagkatapos ay pabilisin natin ang pag-atake at sasakupan ang Qingyang City sa isang iglap. Baka makikita ni Chenlei si Qingyang Shenzhen. Tore ng mga ulo ng mga miyembro ng pamilya. Panipi. Kabanata 307. Sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo, ipinakita rin ng hari ng lobo ang liwanag ng paglamon ng dugo. Sa pagkakataong ito, dapat hugasan ng dugo ang lungsod ng Qingyang upang malaman ng lungsod ng Qingyang kung gaano kaunos-lunos na labanan ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Ang 4 na master ng pamilya Bai, pamilya Ma, pamilya Yi, at pamilya Liu ay pare-parehong nasa sabik. Ang bilis ng pag-unlad ng Qingyang City ay napakabilis na ngayon ay nagbanta sa ilan sa kanilang malalaking pamilya. Sa pagkakataong ito, maaari nating putulin ang mga ugat ng damo at alisin ang banta sa namumuong estado nito. Bilang karagdagan sa kadahilanang ito, ang dalawang henyo ng pamilya Ma at ang pamilyang Yi ay nagkaroon din ng alitan kay Chenlei, at sila ay winasak ni Chenlei at pinatay sa Qingyang City. Maaari rin silang magbigay ng kaunting masamang espiritu sa kanilang mga inapo. Sa barkong pandigma, nakatayo si Yizan sa kubyerta, sina Ziyang Huayon, Bai Jin, Liu Feishu, at Ma Teng, ilan sa kanila, at narito silang lahat. Si Ziyang Huayon at ang iba pa, lalo na si Yizan, ay masasabing galit kay Chenlei.
Minsan na silang nagsabuatan para harapin si Chen Lei. Sa kasamaang palad, pumasok si Chen Lei Bai kay Zuan Weifeng at inilalayan siya ni Lei Meng. Sila ay ganap na walang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, sa kapangyarihan ng pamilya, at higit sa lahat, ang suporta ng Demon Sect at ng Thousand Demon Sect, Chen Lei at ang pamilya sa likod niya ay mapapawi sa isang iglap. Susunod, ang lahat ay maaaring itulak sa Demon Sect at sa Thousand Demon Sect pagkatapos. Kaya, ang 5 maliliit na dragon ng Jinxie City ay nagmadaling bumalik at gustong lumahok sa labanang ito ng personal, upang maranasan nila ang kasiyahang makitang lumubog si Chen Lei sa kawalan ng pag-asa at kabaliwan. Sa oras na ito, 4 na wuwang level Demon Sect Masters ang patuloy na binobomba ang protective light curtain ni Chen Lei. Nagsanib puwersa silang 4 para makipag-usap sa chi machine ng isa't isa at maging isang katawan. Sila ay nagtataglay ng lakas na nanginginig sa lupa at maaaring tawaging hindi magagapi sa parehong kaharian. Maaari pa nilang malimpasan ang mga ranggo upang labanan ang mga master sa ika-6 at ika-7 na antas. Kaya lang, ayaw talunin ng 4 na taong ito ang light curtain ng katawan ni Chen Lei. Para silang pusa at daga. Na-trap lang nila sina Chen Lei at Chen Chenner at patuloy na nag-apply ng psychological pressure. Chen Lei, this time siguradong nasa kapahamakan ka. Ngayon, ang 100,000 hukbo na binubuo ng 5 master ng Jinxie City at ang Blood Wolf Bandit Group ay aatake sa Qingyang City. Ang Little Qingyang City ay tiyak na mawawasak sa isang iglap. Ipapakita ko sa iyo ng sarili kong mga mata ang mga ulo ng lahat sa Qingyang City na nakatambak sa harap mo. Panipi. Ang Martial King ng Demon Sect, ang kanyang mga mata ay mabisyo, ang kanyang boses ay parang multo ng impyerno, puno ng walang katapusang puot. Ang taong ito ay may sobrang abnormal na sikolohiya at nasisiyahan sa pagpapahirap at pagpatay. Kung mas masakit ang layunin, mas madamdamin siya. Noong nakaraan, lahat ng mga kaaway na nahulog sa kanyang mga kamay ay namatay sa walang katapusang sakit at kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na si Chen Lei magkakaroon ng mga pagbubukod. Ang ibang mga tao ay sumulyap kay Chen Chenner ng matako. Ngayon ay ipinanganak na si Chen Chenner at maganda, siya ang embryo ng isang maliit na kagandahan. Sa mga mata ng wuwang level powerhouse na ito, ang lahat ay isang sakam na pagnanais para sa pagmamay-ari, at hindi niya itinago ang kanyang pagnanais kahit kay Titing. Malamig na tiningnan ni Chen Lei, 4 na taong ito. Lahat sila ay nararapat na mamatay. Sa kanyang puso, nakagawa na siya ng pangwakas na conclusion tungkol sa huling resulta ng 4 na taong ito. Kaya lang, hindi ngayon ang oras para patayin ang 4 na taong ito, kailangan nating maghintay ng kaunti pa. Sa isang malakas na ingay, lumitaw ang isang malaking ulap ng kabute, na sinamahan ng hindi mabilang na mga sinag ng sigla at pagbabago-bago ng martial arts. Ang direksyon kung saan ginawa ang malakas na ingay ay ang lungsod ng raging waves at thunder clouds, na daan-daang milya ang layo. Ang Crazy Wave City at Thunder Cloud City ang dalawang pangunahing gate para sa pagbabantay sa Qingyang Sect. Ngunit ngayon, ang Qingyang Sect ay madaling umunlad. Hindi alam ng labas ng mundo na ang Qingyang City ay naging Qingyang Sect. Kung gusto mong patayin ang Qingyang City, kailangan mong lampasan ang Stormy Wave City at Lightning Cloud City bago ka makapasok sa Qingyang City. Sa oras na ito, ang grupo ng mga bandidong lobo ng dugo at ang 5 pangunahing pamilya ay gagawa ng todo upang sirain ang mga barkong pandigma ng Qingyang City na naglulunsad ng isang matinding pag-atake. Sa mata ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo at ng 5 malalaking pamilya, ang Qingyang City ay lubhang mahina. Daan-daang libong tropa ang madaling durugan ang Qingyang City. Kaya lang, takot na takot ang mga taong ito kay Chen Lei, kung tutusin. Si Chen Lei ay may record ng pagpatay sa mga martial arts class powerhouses. Si Chen Lei ang tanging tao na kailangan nilang alalahanin, ngunit ngayon, si Chen Lei ay nakulong ng 4 na wuwang level powerhouses ng Demon Sect. Siya ay naging isang ibon sa isang hola at isang pagong sa isang urn, huwag ka nang matakot. At ang natitirang mga tao sa Qingyang City, ang pinakamakapangyarihang mga master, ay hindi kahit Waxing Realm Kings, paano sila magiging banta? Kaya, kung ito man ay ang Blood Wolf Bandits o ang 5 dakilang pamilya ng Jinxie City, walang mga alalahanin sa ngayon. Sa sandaling sumugod sila sa 2 lungsod,
ang Thunderclouds at Kuwang Tao, hinati nila ang kanilang mga tropa at sumalakay. Hanggang sa pag-atake sa Thundercloud City, hanggang sa City of Rage, upang sakupin ang parehong lungsod sa pinakamaikling panahon. Sa kasalukuyan, sa mga pader ng dalawang lungsod ng Thundercloud at Kuwang Tao, may mga hanay ng mga sundalo na may marangal na ekspresyon at naghihintay sa kanila. Ang mga sundalong ito ay hindi hihigit sa 10,000 katao sa bawat lungsod. Ang mga mandirigmang ito ay ang pinakapiling mga alagad sa bulwagan ng labanan, at lahat sila ay mga veterano na umatras mula sa mga larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi. Ang mga veterano na ito ay nakaligtas sa alien battlefield. Hindi kalabisan na sabihin na lahat sila ay mga elite ng daang mandirigma. Noong nakaraan, maaaring masyadong mabagal ang pag-unlad ng mga veterano na ito dahil sa mga mapagkukunan, pera, table tasks, at iba pa. Kung tutuusin, kulang talaga sa cultivation resources ang mga ordinaryong sundalo sa iba't ibang dahilan. Gayunpaman, pagkatapos na sumali ang mga taong ito sa Qinyang sect at maging mga disipulo sa War Hall, masasabing napakabukas palad ni Chen Tangshan sa mga disipulong ito ng War Hall. Lahat ng uri ng Mythic Crystal, gamot, sandata, armor, at martial arts ay ibinigay ng buo, at anuman ang uri ng aplikasyon na ginawa ni Yang Hu, hindi sila mababawasan. Lalo na itong mga sundalo. Matapos linangin ang 4 na elephant battle formation ni Chen Lei, ang combat power na ginamit niya ay tumaas ng higit sa 100 beses kumpara sa dati. Dapat mong malaman na ang 4 elephants battle formation ay talagang isang napakahusay at matalinong battle formation. Hanggat matalino ang tacit na pag-unawa, ang kapangyarihan ng pagbuo ng labanan ay maaaring magparamdam sa sinumang kaaway na labis na nakakatakot. Ang tacit na pagkakaunawaan sa pagitan ng mga veterano na ito na nagretiro sa mga larangan ng digmaan ng iba't ibang lahi ay halos maipaliwanag ng buhay at kamatayan. Nagsanay sila ng 4 na elephant battle formation, at ang kanilang pag-unlad ay mas mabilis kaysa sa mga elite na disipulong sina Chen at Nie sa Qinyang City ng ilang beses, 12-12 beses. Sa ngayon, ang mga retiradong veterano na ito ay maaari nang magsanay ng Intermediate 4 Ziyang Battle Formations, na maaaring bumuo ng Intermediate 4 Ziyang Battle Formations na may 320 tao. Ang ganitong uri ng Intermediate 4 Elephant Battle Formation, ngunit kahit si King Wu ay maaaring makulong sa loob ng ilang panahon. Sa oras na ito, kahit na ang bilang ng mga tagapagtanggol sa dalawang lungsod ng Kuwang Tao at Thundercloud ay 10,000 lamang bawat isa, humaharap sa isang kaaway na 5 beses sa kanilang laki, hindi sila nagpakita ng anumang kahinaan sa kanilang lakas, at ang kanilang espiritu sa pakikipaglaban ay mas malakas pa, puno na. Sa pagharap sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo at sa 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City, ang 20,000 hukbo ay tumayo sa labanan, nang walang kaunting kahinaan. Ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo at ang 5 dakilang amo ay nagutos, at 10,000 mga bandido ng lobo ng dugo at ang 5 pangunahing disipulo ng pamilya ay nagsisiksikan sa malaking puwang na binuksan ng mga barkong pandigma at sumugod patungo sa dalawang lungsod. Kabanata 308. Ang liwanag ng dugo ay sumabog, sumisigaw upang patayin ang langit. Ang dalawang lungsod ng Thunderclouds at Kuwang Tao ay nahuli sa apoy ng digmaan sa isang iglap. Napakaingay ng sagupaan ng mga espada, ilaw, anino, at sandata. Isang malaking lumilipad na barko ang nasuspine sa himpapawid, pinapanood ang labanan mula sa malayo. Sa itaas niya ay ang hari ng lobo at ang 5 panginoon ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Sa kasalukuyan, sila ay nasa deck, pinagmamasdan ang sitwasyon sa ibaba. Ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan ay napaka-favorable para sa Blood Wolf Bandits at sa 5 mahusay na pamilya. Maging ang Blood Wolf Bandits o ang mga disipulo ng 5 mahusay na pamilya, lahat sila ay sumalakay sa lungsod, at ang ating hukbo ng Qinyang City ay patuloy na umatras at nabigong maging isang hukbo. Kaya lang, kahit na ang Blood Wolf King o ang Patriarchs of the 5 Great Families, walang nakapansin nito. Karamihan sa mga nahulog sa pool ng dugo ay mga disipulo ng 5 Great Families at mga bandido sa Blood Wolf Bandit Group, at ang mga sundalong nagtanggol sa lungsod, halos wala. Bagamat ang grupo ng Blood Wolf Bandit at ang 5 pangunahing pamilya ay nagkaroon ng matinding opens iba at nagkaroon ng kalamangan,
ang paglaban ng Qinyang sect ay hindi bumagsak ng sabay-sabay, ngunit dahan daw ang binawi. It's just that this type of retreat is very hidden. Kahit ang Blood Wolf King at ang mga patriarch ng 5 great families na nanunood ng labanan sa himpapawid ay hindi napansin. Hindi man lang napansin ng Blood Wolf Bandits at mga disipulo ng 5 great family sa laro. Maaaring matagpuan. Biglang natuklasan ng Blood Wolf King at ng mga pinuno ng 5 pangunahing pamilya sa himpapawid na ang mga disipulong nagbabantay sa lungsod sa Qinyang ay biglang tumakas sa isang malawak na lugar, nagkalat ang pormasayon, at nawalan pa ng armas ang ilang tao. Okay, ang galing talaga. Ang mga taong ito sa wakas ay hindi na nakatiis. Akala ko ang Qinyang City ay naglakas loob na labanan ng aking Blood Wolf Bandit Group. Mayroon itong 3 ulo at 6 na braso. Ngayon ay tila isang bangkos lamang ng mga giniling na manok na aso. Panipik. Nang makita ang mga disipulo sa Qinyang City na tumatakbo palayo, hindi napigilan ng Blood Wolf King na tuwang-tuwa na magsalita. Ang 5 master ng Jingxi City ay parehong nasa sabik. Ang paglaban ng Qinyang City ay mas mahina kaysa sa inaasahan nila. Ito ay talagang isang magandang bagay para sa kanila. Magbigay ng utos, umatake ng buong lakas, magmadaling pumatay, at huwag mag-alaga ng aso o manok. Matapos makita ang eksenang ito, si Ziyang Pangkong, ang pinuno ng pamilyang Ziyang, ay nagbigay ng **** na utos sa isang walang malasakit na tono. Sa pagtanggap ng mga utos mula sa pinuno ng pamilyang Ziyang, ang mga disipulo ng 5 pangunahing pamilya ng Jingxi City, isa-isang sumugod patungo sa lungsod ng ligaw na alon na parang baliw. Sa kabilang panig, ang Blood Wolf King ay nagbigay din ng parehong utos. Ang mga bandido ng Blood Wolf Bandit Group ay nasa sabik tulad ng dugo ng manok, na may dugong mga mata, na nagmamadali patungo sa Thundercloud City, na gustong patayin ang lungsod at sirain ang lungsod. Sa oras na ito, isang barkong pandigma din ang nasuspine sa himpapawid sa itaas ng Duangkong City sa Qinyang City, na nagmamasid sa sitwasyon at mga pag-unlad. Ang mga tao sa itaas ay ang mga nangungunang pinuno na sina Chen Tangshan, Chen Mantang, Nia Xiaoying, Yang Hu, Wang Ping, at Qing Yangzong. Ang mga balita mula sa larangan ng digmaan ay ipinapasa kay Wang Ping paminsan-minsan. Guro, ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo, at ang mga disipulo ng 5 dakilang pamilya ng lungsod ng Jingxi ay nakibahagi sa labanan. Gayunpaman, ang Blood Wolf King at ang 5 pangunahing ninuno ng pamilya ay hindi pa nakapasok sa lungsod. Posible bang isara ang net? Panipik. Binuksan ni Wang Ping ang isang piraso ng impormasyon, sinulyapan ang nilalaman, at tinanong si Chen Tangshan ng mga tagubilin. Nagmuni-muni sandali si Chen Tangshan at nagsabi, isara ang lambat. Bagamat napag-usapan nina Chen Tangshan at Chen Lei na mas mabuting isama ang 5 dakilang ulo ng pamilya at ang Blood Wolf King sa pagbuo, ayon sa nakuhang impormasyon, hinatulan ni Chen Tangshan na ang Blood Wolf King at ang 5 dakilang patriarka ng pamilya ay hindi kailanman madaling pumasok sa pormasayon. Sa makatuwid, gumawa siya ng isang mapagpasyang desisyon at nagpasya na isara kaagad ang net. Kasunod ng utos ni Chen Tangshan, ang mahusay na pormasayon ng buong Qinyang sect ay mabilis na nagsimula at nagsimulang gumana, at ang isang serye ng purple, gold, red, black, at blue pattern ay agad na lumiwanag. Sa isang kisap mata, ang mga pattern na ito ng iba't ibang kulay ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa, nagsasama, at nagiging isang malaking larangan ng pagkaakit, na bumubuo ng isang serye ng lupa, dagat, at hangin. Ang lahat ng teritoryo ng buong Qinyang sect ay nababalot sa isa. Nakita ko ang isang liwanag na sumisira sa gabi sa sekta ng Qinyang, at ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat ng walang katapusan sa lahat ng direksyon, direktang sumasabog sa ilang maliliit na burol, na nagiging mga durog na bato. May 5 malalaking ulo ng pamilya sa kawalan. Magulo, sa isipan ng mga pinuno ng 5 pangunahing pamilya at ng Blood Wolf King, sabay-sabay na umusbong ang gayong mga kaisipan. Ang Qing Yangzong ay tila mahina, ngunit nilagyan ng walang kapantay at malakas na pormasayon. Ang pagbabago-bago lamang na nagmumula sa pormasayon na ito ang makakapaghusga na kahit na siya ay isang makapangyarihang hari ng Wu, siya ay nakulong sa pormasayon. Napakahirap tumakas sa batas.
Ang mga disipulong ipinadala nila upang salakayin ang lungsod ng Qingyang ay halos mga disipulo ng tunay na kaharian ng Qi, habang ang gulugod ng mga piling tao ay mga disipulo ng siksik na kaharian ng Qi. Tungkol naman sa masamang kaharian, lahat sila ay mga commander o amo. Tulad ng para sa hari ng Wu meron din, ngunit lahat sila ay mga senior level masters na namumuno sa koponan. Bukod dito, wala pang maraming Wuwang level powerhouses ang kanilang naipadala, at ang kabuuang bilang ng Wuwang level powerhouses sa 5 pangunahing pamilya at ang Blood Wolf Bandit Group ay wala pang 20. Kung magsasama-sama ang 20 kapangyarihan ng antas ng Wuwang, maaari silang makatakas mula sa malaking pormasayon na ito. Gayunpaman, ito ay malinaw na ang 20 Wuwang level powerhouses ay hindi maaaring tipunin ng sama-sama, ngunit ang bawat isa ay humantong sa isang koponan sa pag-atake. Sa kasong iyon, na pinaghihiwalay ng isang malaking pormasayon, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong magsama-sama. Ang tanging dulo ay isang patay na dulo. Paano nangyari ito? Kailan nagtayo ang Qingyang City ng ganoong kalaking pormasayon? Nagmamadaling tumalon si Ziyang Pangkong sa pader sa oras na ito, na gustong sampilan hanggang mamatay ang taong namamahala sa katalinuhan. Walang nabanggit na anumang bagay na kasing laki ng pagtatatag ng Qingyang City sa nakaraang katalinuhan. Ang mga malalaking pagkakamali ay humahantong sa kanila na gumawa ng mga maling desisyon. Kung alam mong may pormasayon sa Qingyang City, paano magiging pabaya si Ziyang Pangkong na papasukin ang lahat ng mga disipulo sa Qingyang City? Kaya lang, huli na ang lahat para sa anumang pagsisisi ngayon. Nakita na ni Ziyang Pangkong at ng iba pa na sa malaking pormasayon, ang kulog at kidlat ay puno ng rumaragasang alon, at sila ay nagbigay ng kapangyarihan na nagparamdam sa kanilang lahat ng takot. Sa sandaling ito, sa malaking pormasayon, masasabing ito ay naging impyerno sa lupa, hindi mabilang na mga ahas ng kuryente ang bumaba mula sa langit, at ang mga bandido ng pangkat ng Blood Wolf Bandit na sumalakay sa Leon City ay isa-isang durog na coke. Ang mga electric snake na ito ay napakalakas na kahit na ang mga eksperto sa Evil Realm ay hindi makahawak ng masyadong mahaba, at ang mga bandido sa totoong Qi Realm ay hindi man lang mahuli ang mga electric snake, at sila ay nahulog sa isang iglap. Tungkol naman sa Storm City, ang tubig ng Quanlan River sa sandaling ito ay kahawig ng isang pagsabog ng dike breakang, isang siklab ng galit, isang napakalaking at transparent na water dragon na nagdrill sa ilog, at tinamaan ang mga disipulo ng 5 dakilang pamilya. Ang mga alagad na ito, ang mahihina, ay nadurog sa ambon ng dugo sa unang pagkakataon, at ang malalakas ay may mga bali ng buto at litid. Maging ang mga matatanda sa antas ng Marshall King ay halos hindi makayanin ang pambobomba ng ilan o 12-dosenang mga water dragon. Pinatay ng Great Array. Kabanata 309. Sa oras na ito, sa loob ng 2 lungsod ng Qingyangzong Kuangtao at Thundercloud, patuloy na kumikislap ang liwanag ng dugo, at ang Blood Qi ay tumaas sa kalangitan. Nang makita ang sitwasyong ito, ang mga pinuno ng 5 pangunahing pamilya at ang Blood Wolf King ay dumudugo sa kanilang mga puso. Duguan ang bawat kislap ng liwanag, na sumisimbolo sa pagkamatay ng isang nasasakupan. Sa isang iglap, libu-libong subordinate ang namatay sa isang malaking hanay. Kuya Ziyang, ano ang dapat nating gawin? Kailangan nating gumawa ng paraan. Ang mga mata ng patriarch ng pamilya Bai ay pula. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang kanilang pamilya ng 10,000 piling mga disipulo, at sila ay puno ng puso. Ibang malalaking pamilya, bakit hindi ganito? Ang bawat clan ay nagpapadala ng mga clan elite, kung dito ang pagkawala ay masasabing parang naghihiwa ng karne sa kanila. Oh, napabuntong hininga si Ziyang Pangkong at nagsabi, lahat, sa sandaling ito, mayroon ka pa bang mga ilusyon? Ang mga alagad na nakulong sa pormasayon ay tiyak na mamamatay, at walang makapagliligtas sa kanila, maliban kung makakahanap ka ng solusyon sa pormasayon na ito ngayon. Master ng pagbuo, panipi. Ang mga salita ni Ziyang Pangkong, na parang isang palanggana ng tubig na yelo, ay agad na nagpalamig sa mga ulo ng ilang malalaking pamilya. Gaano kadaling makahanap ng eksperto sa pagbuo? Sa 3 pangunahing propesyon, Alchemist, Tool Master, at Formation Master, ang Formation Master ang pinakabihirang. Kung naghahanap ka ng ilang mga alchemy at refining masters, marahil ay mahahanap sila ng ilang malalaking pamilya.
Ang mga Formation Masters, marahil ang 7 pangunahing sekta at ang maharlikang pamilya ng dinastiyang Chu, ay magagawang itago ang gayong karakter. Sa katunayan, kahit na may mga Formation Master sa 7 sekta at Royal Family ng Chu Dynasty, malabo pa rin ito, dahil walang balita na may Formation Master sa 7 sekta at Royal Family. Pamilya Chu Dynasty, presensya. Kahit na may Master of Formation, lahat ay lihim bilang isang uri ng lihim. Paano magkakaroon ng napakalakas na pormasayon ang maliit na bayan na ito sa Qingyang City? Ang patriarch ng pamilya Yi ay nag-aatubili na bumantong hininga. Nakalimutan mo, gumamit si Chen Lei ng isang set ng formation method para patayin ang martial arts powerhouse. Sa simula, hinuhulaan ng lahat kung hindi sinasadyang nakuha ni Chen Lei ang isang set ng formation weapons, formation plate at iba pang lihim na kayamanan. Ngunit ngayon ay tila si Chen Lei na mismo ang nakakaalam kung paano ito bubuo. Panipi. Sinabi ni Ziyang Pangkong, pinuno ng pamilyang Ziyang, sa lahat na may pangit na ekspresyon. Matapos pakinggan ng ibang tao ang mga salita ni Ziyang Pangkong, naramdaman nila na malamang na totoo ang mga salita ni Ziyang Pangkong. Gayunpaman, kung ito ay ang Blood Wolf King o ang iba pang mga patriarch, hindi sila kailanman handang aminin ang katotohanan ito sa kanilang mga puso. Si Chen Lei ay isang cultivation genius, okay lang, isa talaga siyang array genius na marunong mag-ayos ng mga formations. Paano masisira ang gayong mahirap na kaaway? Dapat mong malaman na ang isang array mage ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa isang cultivation genius. Nagsalita si Ziyang Pangkong sa oras na ito, na nagsasabing, lahat, huwag isipin ang mga disipulong nakulong sa pormasayon ngayon. Ang mga taong ito ay hindi na makakalabas ng buhay. Ngayon, ang pangunahing gawain natin ay ang mabilis na bumalik sa lambak na iyon, patayin si Chen Lei. Kung mapatay natin si Chen Lei, sa pagkakataong ito tayong mga disipulo, hindi sayang ang sakripisyo. Panipi. Ang Blood Wolf King at ang iba pang 4 na patriarch, nang marinig ang mga salita ni Ziyang Pangkong, ang kanilang mga mata ay nagliwanag, at sila ay pumutok ng ilang mga titig, na puno ng layuning pumatay. Tama ang patriarch ng pamilya Ziyang. Sa pagkakataong ito, hindi na maliligtas ang mga nasasakupan na nakulong sa pormasayon. Wala sa kanila ang makalusot sa pormasayon. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi dapat iwanan sa pagkakataon. Si Chen Lei, ang salarin, ay nakulong pa rin sa lambak sa oras na ito. Hanggat pinapatay nila si Chen Lei, ang 100,000 katao sa Qingyang City ay hindi mamamatay ng walang kabuluhan. Ang patriarch ng pamilyang Yi ay nagsabi, Patriarch Ziyang, hindi pa dapat huli ang lahat. Agad kaming sumugod sa lambak para tulungan si Elder Tu at ang iba pa na patayin si Chen Lei. Ang Blood Wolf King ay natatakpan din ng dugo at liwanag, at halatang galit na galit siya, at sinabi sa mahinang boses, papatayin ng upuang ito si Chen Lei gamit ang isang kutsilyo. Ang iba pang mga dakilang master ay napupuot din kay Chen Lei hanggang sa kanilang mga buto, at isa-isa nilang gustong durugan siya, at hiniling nilang lahat na patayin si Chen Lei. Tumango si Ziyang Pangkong at inutusan si Fei Zhou na tumalikod, at nagmamadaling umalis patungo sa lambak kung saan nakulong si Chen Lei nang siya ay dumating, hindi alintana ang 100,000 katao na nakulong sa pormasayon. Sa oras na ito, sa lambak, pagkatapos makita ang thundercloud formation at kuwang tao, alam na ni Chen Lei na may malaking bagay na nangyari. Ang dahilan kung bakit siya nagkusa na matrap dito ay dahil magiging tuso siya. Ang 5 pangunahing pamilya at 100,000 hukbo ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay napakalakas. Kung talagang lalaban sila sa Qingyang City, mananalo ang Qingyang City. Sa kasong ito, kahit na mapangalagaan ang Qingyang Sect, tiyak na mawawalan ito ng kapangyarihan. Natatakot ako na maging problema ang kaligtasan. Sa makatuwid, nakipag-usap si Chen Lei sa lahat ng mga talento upang gamitin ang kapangyarihan ng pagbuo upang talunin ang mga pag-atake ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo at ng 5 pangunahing pamilya. At alam din ni Chen Lei na nakapatay siya ng isang Wuzhen-level powerhouse, at siya nga pala, dinala rin niya ang 3 deputy masters ng Ziyang Palace, Shenlong Sect, at Thousand Demon Sect. Sa harap ng naturang record, hanggat nananatili siya sa Qingyang Sect, mahirap na malinlang sa pag-iingat ni Ziyang Pangkong at ng iba pa. Kaya, kung wala siya sa Qingyang Sect,
si Xiang Pangkong, Blood Wolf King at iba pa ay makakalag ang tali na ito sa kanilang mga puso, na nabulag ng tagumpay sa harap nila, at nakapasok sa Qingyang sect ng walang bantay, mga setting ng array. Kaya, pagkatapos na nasa panganib si Chen Chenner, si Chen Lei ay nagligtas sa lalong madaling panahon, at nakulong dito sa sarili niyang inisyatiba. Nalaman ni Chen Lei ang tungkol sa pagkakaroon ng 4 na wuwang level powerhouses sa Demon Sect sa pamamagitan ng impormasyon mula sa Dark Hall. Siya na ngayon ang nag-iisa laban sa pagkakaroon ng 5 antas ng wuwang level na powerhouse, at maaari niyang ganap na talunin siya, kahit napugutan siya ng ulo, ngunit nahaharap sa 4 na antas ng wuwang powerhouse, lalo na ang mga magaling sa pinagsamang pag-atake. Ang mga powerhouse sa antas ng wuwang ay maaari lamang abusuhin. Gayunpaman, hindi nilayon ni Chen Lei na gumawa ng inisyatiba upang hanapin ang kamatayan. Dahil nang ahas siyang gamitin ang kanyang katawan bilang Cain, natural na handa siyang iligtas ang lahat. Kung hindi, kahit na handa siyang makipagsapalaran sa kanyang sarili, hindi niya itataya ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Matapos makita ang activation ng 2 city formations ng Kuwang Tao at Thundercloud, alam ni Chen Lei na kailangan niyang humanap ng paraan para makatakas, kung hindi, napakahirap na makalabas pagkatapos ng mahabang panahon. Si Chen Lei, na gustong maunawaan ito, ay agad na isinakripisyo ang 9 Golden Palace Fire Tower nang ma-activate ang 2 lungsod ng Kuwang Tao at Thundercloud. Sumunod, agad niyang isinakripisyo ang 7 Jinjing 9 Palace Fire Towers nang sabay-sabay, ginawa silang 7 star na posisyon, at direktang natrap ang 4 na wuwang level powerhouses. Sa sandaling isakripisyo ang 7 siyam na palasyong gininto ang apoy na tore, agad silang nagbuga ng gininto ang apoy, na agad na tinunaw ang lambak na may radius na 100 milya sa isang lawa ng magma na may radius na 100 milya. Ang nagniningas na lava, na naglalabas ng halos mapanira at malakas na mataas na temperatura, ay agad na bumaha sa 4 na wuwang ng Demon Sect. Naramdaman lang ng 4 na Martial King na para silang nasa isang malaking pagan. Hindi napigilan ang init, at halos magliyab ang bodyguard. Tanging gintong apoy ang nasa harapan nila. Para naman kay Chen Lei at Chen Chenner, wala na. Kabanata 310, halos mabaliw ang 4 Martial Sovereigns ng Devil Sect. Ang kanilang pangunahing gawain ay patayin si Chen Lei, ngunit ngayon ay nawalan na ng landas si Chen Lei, na naging dahilan para magkalayo ang kanilang mga mukha. 4 na malalakas na lalaki sa ika-5 antas sa wuwang ang aktwal na nilalaro ng isang wazong sa ika-5 palapag ng Evil Realm. Hindi banggitin ang pagkawala ng mukha. Pagkatapos bumalik sa Demon Sect, maaaring maparusahan sila ng mabigat. Ang parusa ay hindi mabata para sa kanila. Nagmamadali ang 4, sa taset na pag-unawa at induction ng Joint Cultivation Attack Technique, silang 4 ay gumawa ng buong suntok, nahati ang gintong apoy sa kanilang harapan, at nakita si Chen Lei na mabilis na nagmamaneho ng kalisya. Chen Lei, saan tatakas? Sumigaw ang 4 na wuwang, at hahabulin na sana nila si Chen Lei sa ere. Gayunpaman, ang 7 fire tower ni Jinjing ay muling nagbuga ng 10,000 zang apoy, na mahigpit na hamarang sa 4 na wuwang. Halos patayin ng apoy ang 4, nasunog si King Wu. Ang 4 sa kanila ay hindi nang ahas na maging pabaya, at mabilis nilang dinurog ang tunay na diwa sa kanilang mga katawan at pinrotektahan ang kanilang mga katawan. Ang bawat isa ay kumuha ng anteng-anteng at dinurog ito sa 2 malalaking kalasag ng aquamarine, na pinuprotektahan ang bawat isa sa kanila sa loob. Sa loob ng turkesa na kalasag, ang hangin ay huminga ng malamig, at agad na ihiwalay ang lahat ng mga alon ng init. Si Chen Liao ay nakatayo sa tuktok ng Jiaolong train carriage, at nakita na ang 4 na Martial King ay mayroon pa ring napakabihirang mga alindog na umiiwas sa apoy sa kanilang mga kamay. Hindi niya napigil ang ma-freeze. Alam ang 7 Jinjing 9 Palace Fire Towers, imposibleng makuha ito. 4 na tao. Hindi siya nasaroon ng loob, iwinagayway niya ang kanyang kamay, at ang 7 siyam na gintong tore ng apoy sa palasyo ay naging 7 gintong ilaw at diretsyong lumipad pabalik sa kanyang tabi. Sa sandaling lumipad pabalik kay Chen Lei ang 7 Jinjing 9 Palace Fire Towers, nawala ang gininto ang liwanag at apoy sa buong kalangitan. Ang 4 na Martial King na ito, nang makita si Chen Lei na tumakas patungo sa abot tanaw, ay umungal,
at nagsakripisyo rin ng lumilipad na kayamanan upang kontrolin ang lumilipad na kayamanan na ito, nagmamadali siyang habulin si Chen Lei. Kaya lang, ang Dragon Chariot ni Chen Lei ay nasa kamay ni Hu Qilin, isang disipulo ng Juntian Secret Realm. Ang Dragon Carriage na ito ay pagmamayari ni Master Hu Qilin, at isang sakay para sa isang martial arts class powerhouse. Noong nakaraan, hindi maipakita ni Chen Lei ang buong kapangyarihan nitong kalisya ng Flood Dragon, ngunit habang lumalakas ang kanyang lakas, ang kapangyarihan ng kalisya ng Flood Dragon sa kanyang kamay ay naging mas misteryoso at makapangyarihan. Sa sandaling ito, ang karwahe ng baha ng dragon ay ilang 10-10 metro ang laki, at lumitaw ang mga marka sa 5 dragon na baha na humihila sa karwahe. Ang buong karwahe ay napapaligiran ng isang patong ng gintong liwanag, tulad ng isang bulalakaw, mabilis na tumakas. Hinabol sila ng 4 na martial arts masters ng Demon Sect ng mahabang panahon. Sa bandang huli, hindi man lang nila makita ang anino ng Dragon Carriage at tuluyang nawala si Chen Lei. Ang Martial King level powerhouse ay malakas na nagpakawala at dinurog ang isang maliit na burol gamit ang isang paa, na nagpakita ng malaking puwang na masasabing galit kay Chen Lei hanggang sa kanyang mga buto. Kuya, hindi pwedeng pabayaan ang bagay na ito, kung hindi natin kayang harapin ang pinuno. Walang ganang sabi ng isa sa 4. Ang ulong kapatid na lalaki, ang matandang Tu, ay mukhang malungkot, tumango, at nagsabi, oo, tinanggap nating 4 ang gawaing ito, at hindi tayo dapat sumuko sa kalagitnaan. Hindi dapat malutas ang problemang ito. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng isa sa kanila. Sinabi ni Elder 2, ngayon, natural, kailangan muna nating hanapin ang Blood Wolf King at ang Patriarch ng Ziyang family, at tingnan kung paano sila naroroon. Kung makakalusot sila sa Qingyang City, si Chen Lei ay magiging isang pangungulila na aso, na hindi sapat. Para mag-alala, panipi. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng 4 na taong ito kung ano ang nangyari sa direksyon ng Qingyang City. Ang 4 ay responsable sa pagkubkob at pagpatay kay Chen Lei. Bagamat binibigyang pansin nila ang direksyon ng Qingyang City paminsan-minsan, oras, ang kanilang pangunahing atensyon ay nasa katawan pa rin ni Chen Lei. Sa makatuwid, kahit na naramdaman nila ang malaking pagbabago sa enerhiya na nagmumula sa direksyon ng Qingyang City, naisip lang nila na ito ay sanhi ng Blood Wolf King at ng 5 Patriarch na umaatake sa Qingyang City. Hindi nila inaasahan na ito ay Qingyang City, kapangyarihan ng pagbuo. Sa oras na ito, tinutupad pa rin nila ang pangarap na masira ang Qingyang City, at nagtutulungan upang tugisin si Chen Lei. Sa ganitong paraan, sumugod silang 4 patungo sa Qingyang City, gustong makilala muna si Ziyang Pangkong at ang iba pa, at pagkatapos ay humanap ng paraan para habulin si Chen Lei. Sa daan, si Ziyang Pangkong at ang 4 na matatandang Tu ay nakatagpo ng 4 na antas ng Wuwang powerhouses. Elder Tu, bakit ka nandito? Hindi kaya maaaring patayin si Chen Lei. Nakita ni Ziyang Pangkong at ng iba pa na si Elder Tu at iba pang 4 na tao ay umalis sa lambak, at nagtanong ng hindi malay. Malinaw sa kanilang mga puso, hinding-hindi matatakasan ni Chen Lei ang pagtugi sa 4 na antas ng kapangyarihan ng Wuwang, lalo na si Jiang Chen Lei ay nakulong. Ang isang salita ay mahirap sabihin. Napabuntong hininga si Elder Tu pagkatapos makahinga ng maluwag, at pagkatapos ay muli siyang nagtanong, kumusta ang iyong panig? Bakit iilan lang kayo? Hindi kaya hinahabol pa rin ng hukbo ang mga labi ng Qingyang City. Matapos makinig sa mga salita ni Elder Tu, si Ziyang Pangkong at ang Blood Wolf King ay nagmukhang mapatla at pangit. Bakit, may nangyaring hindi inaasahan? Nang makita ang maputlang mukha ni na Ziyang Pangkong, Blood Wolf King at iba pa, si Elder Tu at iba pa ay nagkaroon ng masamang pakiramdam at nagtanong. Napatingin si Ziyang Pangkong sa tanong ni Elder Tu, umiiyak ang boses nito, at nagkwento ulit. Ano ang masasabi mo? 100,000 tao, ang buong hukbo ay nalipol. Matapos marinig ang mga salita ni Ziyang Pangkong, niyugyug ni Elder Tu ang kanyang katawan at muntik nang mahulog sa lupa mula sa himpapawid. 100,000 lalaki, kasama ng 50,000 piling mga bandido ng lobo ng dugo, lahat ay namatay. Ito ay isang malakas na puwersa na nilinang ng Demon Sect sa lahat ng sakit nito, at nawasak sa ganitong paraan.
Higit pa rito, ang 5 dakilang pamilya ng Jinxie City ay may magandang relasyon sa Demon Sect. Maaari na silang ituring na isang panlabas na puwersa ng Devil Sect. Sa pagkakataong ito ay dumanas din sila ng matinding pagkalugi. Ang napakalaking kawalan ay hindi rin kakayanin para sa Demon Sect. Ito ang pagkakamali natin. Walang nag-iisip na may napakalakas na pormasayon sa Qingyang City. Gayunpaman, salamat sa pagpatay sa ilang matatanda. Si Chen Lei, isa rin itong pagpapala ng malas, 100,000. Disipulo, hindi sayang ang buhay. Panipi. Bumontong hininga ang may-ari ng pamilya Yi, saka sinabi. Matapos makinig sa mga salita ng patriarch ng pamilya Yi, ang 4 na elder ng Demon Sect ay nagkaroon ng mas pangit na mga ekspresyon, at hindi na sila makapagpigil. Ilang matatanda, masasabi bang? Tiningnan ni Ziyang Pangkong ang hitsura ng ilang matatanda, at isang maliit na masamang premonition din ang lumitaw sa kanyang puso, at nagtanong ng mabuti. Oo, tama ka. Tumakas si Chen Lei at hindi namin pinatay. Hindi mahulaan ni Elder Tu ang kahulugan ng walang laman na mga salita ni Ziyang Pang, at diretso niyang inamin ito, hindi naman mate at tago ang bagay na ito. Paano ito posible? Narinig ko na inamin ni Elder Tu na nakatakas si Chen Lei. Maraming patriarch at Blood Wolf Kings ang mukhang nakatagpo ng mga multo. Ito ay mas hindi ka panipaniwala kaysa sa pagkamatay ng 100,000 mga disipulo sa Qingyang City. Ang 4 na matatanda sa antas ng wuwang ay labis na napahiya, ngunit hindi sila makahinga, at nakaramdam ng sobrang hindi komportable. Okay, dahil nangyari na, huwag na tayong magreklamo, pag-usapan natin kung ano ang susunod nating gagawin. Sabi ni Elder Tu na may malamig na nguso.